Si Huang Yingzi ay may 5 matalik na kaibigan. Mula pagkabata hanggang pagtanda ay magkasama sila at itinuring ang isa't isa bilang pamilya. Akala ni Huang Yingzi ay mananatili silang anim magpakailanman at anuman ang mangyari ay lagi silang magkakasama. Ngunit, hindi naging maganda ang buhay pagkatapos nilang lumaki. Ang bawat isa ay nagdaan sa sarili nilang landas, namuhay ng sarili nilang buhay. Si Huang Yingzi ay naging isang abalang reporter sa editorial na departamento, namumuhay ng nakababagot at nakakasawang buhay. Hanggang isang araw, nakatanggap si Huang Yingzi ng imbitasyon sa kasal mula sa kanyang kaibigan noong kabataan na si Guan Chao. Partikular niyang inimbitahan ang mga kaibigan noong kabataan upang bumalik sa kanilang bayan at magkita-kita. Tiningnan ni Huang Yingzi ang larawan ng 6 sa mesa, halo-halo ang kanyang damdamin. Bago matapos ang trabaho, nagpadala siya ng email sa kanyang matalik na kaibigan na si Lan Yifei upang ipaalam ang tungkol dito. Pagkatapos ay sumakay siya ng taxi pauwi at nakatulog dahil sa pagod. Biglang tumawag si Lan Yifei, sinabihan si Huang Yingzi na makipagkita sa kanya. Ngayong gabi ay aalis si Lan Yifei para sa kanyang European tour kasama ang dance troupe. Bago siya umalis, nakipagkita siya kay Huang Yingzi. Matagal nang hindi nagkita ang dalawang matalik na kaibigan. Nakita ni Lan Yifei na mukhang pagod si Huang Yingzi, kaya tinanong niya kung ayos lang siya. Yumuko si Huang Yingzi at nagbuntong hininga. Kamakailan, madalas niyang iniisip ang kanyang kabataan, kung kailan laging may 5 kaibigan sa kanyang tabi. Naramdaman niya na hindi siya natatakot, ngunit dahil sa paglisan ng ilang tao, nawalan na siya ng kumpiyansa. Tila wala na siyang magawa ng maayos. Pinayuhan siya ni Lan Yifei na hanapin ang lahat at bumalik sa bayan para dumalo sa kasal. Guan Chao, naaalala mo pa ba noong bata pa tayo? Ikaw ang namumuno sa lahat ng ginawa natin. Sa pagkakataong ito, ikaw lang ang makakagawa nito. Naluha ang mga mata ni Huang Yingzi. Tumango siya bilang pagsang-ayon sa kahilingan ni Lan Yifei. Mahigpit na niyakap ang isa't isa ang dalawa. Matapos ang mahabang sandali, hinila ni Lan Yifei ang kanyang maleta at umalis sa taxi. Paglabas ng tunel, sa wakas ay nakauwi na rin si Huang Yingzi na pagod. Pagkagising, agad niyang kinontak si Fang Mingyu. Sasabihin pa lang niya ng ibaba ng kabilang linya. Pagkatapos, kinontak niya si Jiang Yi na nasa England. Tulad ng dati, hindi pa rin nababasa ang mensaheng ito. Hindi sumagot ang kabilang partido sa mga mensahe sa loob ng 12 taon. Kinabukasan, nagpa siya si Huang Yingzi na pumunta sa kumpanya ni Fang Mingyu para hanapin siya. Direktang imbitahin ang kabilang partido sa kasal. Nagkataon, nakita niya si Fang Mingyu na sinasabuyan ng tubig ng isang empleyado. Kailangang umalis si Huang Yingzi at planong bumalik sa ibang araw. Sa daan pa uwi, habang nasa taxi siya, lumingon siya at nakita ang lalaking nakasakay sa motorsiklo sa gilid ng kalsada na mukhang pamilya. Nagkatinginan sila at mabilis na umalis ang lalaki. Agad na sinabihan ni Huang Yingzi ang driver na sundan ito. Kuminto sa harap ng lalaki, si Jiang Yi ba yan? Matagal na tayong hindi nagkita, Huang Yingzi. Nang hubarin ni Jiang Yi ang kanyang helmet, namula ang mga mata ni Huang Yingzi. Bumalik sa kanyang isipan ang nakaraan na parang alon. Noong high school, nagplano si Huang Yingzi at ang kanyang mga kaibigan noong kabataan na manood ng scene. Gusto ni Huang Yingzi manood ng isang romantikong pelikula, ngunit gusto ng mga lalaki ang horror films. Kaya, 3 lalaki ang nagsusuot ng helmet, pinapahulaan kay Huang Yingzi ang kanilang pagkakakilanlan. Kung nahulaan niya ng tama, papayagan nila ang hiling ni Huang Yingzi. Agad na nakilala ni Huang Yingzi si Jiang Yi sa unang tingin, ang liig niya ay kasing haba ng liig ng giraffe. Sino ba naman ang hindi makakakilala? Nakakalungkot, si Jiang Yi lang ang nakilala ni Huang Yingzi. Kailangan niyang tanggapin ang taya at samahan ang lahat na manood ng horror film. Natakot si Huang Yingzi sa nakakatakot na eksena, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Jiang Yi. Sa malapit na pakikipag-ugnayan sa taong mahal niya, sobrang kinabahan si Jiang Yi at hindi niya alam ang gagawin. Umiti na lang siya ng masaya. Nang matapos ang pelikula, akmang aalis na si Jiang Yi, ngunit pinigilan siya ni Huang Yingzi. Ayoko sa lahat ng umaalis bago matapos ang credits. Ito ay paggalang. Sige, manood ka kung gayon. Matapos ang pelikula, naglakad mag-isa si Huang Yingzi sa madilim na kalsada. Kumakanta siya para maging mas matapang. Bukas, sa labas ng bintana ng kotse, pwede bang hinaan ang boses sa gabi? Nag-alala si Jiang Yi para sa kaligtasan ni Huang Yingzi kaya sa huli ay hinanap niya ito. Magkasama silang umuwi. Sa daan, nag-usap sila. Sa piling ni Jiang Yi, hindi na natatakot si Huang Yingzi. Sa totoo lang, si Jiang Yi ay nakatira sa itaas na palapag ng bahay ni Huang Yingzi dahil abala ang kanyang mga magulang sa trabaho. Kaya wala siya sa tabi niya. Araw-araw, naglalaro si Jiang Yi ng video games. Bukod kay Jiang Yi, mayroon pa ring 4 na kaibigan si Huang Yingzi. Si Fang Mingyu ay mahigpit na pinamamahalaan ng kanyang mga magulang. Palagi siyang nangangarap ng isang malayang buhay sa labas. Si Zhuang Yuan ay palaging ang unang nakatapos ng kanyang takdang aralin. Umuwi siya ng maaga para tulungan ang kanyang ina sa convenience store. Si Guan Chao, pag uwi niya, kailangang harapin ang kanyang lasing na ama. Simula nang makatanda siya, hindi pa niya nakitang matino ang kanyang ama. Si Lan Yifei ang pinakanakakaunawa, lagi siyang kasama ng kanyang lola sa wonton shop. Si Huang Yingzi ay masigasig at mapagpatuloy, madalas niyang iniimbitahan ang kanyang mga kaibigan sa kanyang bahay. Bawat isa ay nagdala ng pagkain, si Jiang Yi lang ang bumili ng nilagang pato. Ang paboritong inihaw na pato ni Huang Yingzi, ginawa ng lola ko ang bakon. Sinabi niya sa akin na dalhin ko sa loob ang inihaw na pato. Nakapila ako ng kalahating oras, pasok na tayo. Umupo silang lahat para kumain. Nakita ni Huang Yingzi na tinanggal ni Jiang Yi ang kamatis. Tinanong niya kung bakit hindi siya kumakain ng kamatis. Ipinaliwanag ng ama ni Huang Yingzi ang dahilan. Isang beses, naglakbay ang mga magulang ni Jiang Yi at ipinagkatiwala ang kanilang anak sa kanya para alagaan. Abala siya sa pakikipag-date kaya iniwan niya si Jiang Yi sa bahay. Nagutom si Jiang Yi at kinain ang tanging 2 kahon ng kamatis sa bahay. Simula noon, hindi na siya kumain
kumain ng kamatis. Ito ay tinatawag na skis. Sa madaling salita, hindi ba't nasaktan siya? Pagkatapos ng hapunan, naglaro sila ng baraha. Laging pinupuntirya ni Jiang Yi si Huang Yingzi. Bilang resulta, natalo siya ni Huang Yingzi. Puno ng sticky notes ang buong mukha niya. Nang magsaya ang lahat, biglang lumitaw ang matagal nang hindi nakitang mga magulang ni Jiang Yi. Tinawag nila ang kanilang anak pauwi. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Jiang Yi. Ayaw niyang umalis kasama ang kanyang mga magulang. Tiningnan ni Huang Yingzi si Jiang Yi na may nagtatampong mukha. Masakit sa loob niya na tulungan siyang tanggalin ang mga sticky notes at ihatid siya sa pag-alis. Pagkatapos nito, nagpunta si Jiang Yi sa ibang bansa. Hindi na nakarinig ng balita si Huang Yingzi tungkol sa kanya. Hanggang 12 taon matapos silang muling magkita, lumabas na kalahating buwan bago nito, nagpadala si Guan Chao sa kanya ng isang email na nagsasabing ikakasal na siya. Palaging naglalakbay si Jiang Yi sa ibang bansa. Miss na miss niya ang kanyang mga kaibigan sa pagkabata sa China. Sa huli ay pinili niyang umuwi. Dinala ni Huang Yingzi si Jiang Yi para hanapin si Fang Mingyu. Nagulat si Fang Mingyu nang makita si Jiang Yi na dumating. Sinisi niya si Jiang Yi dahil sa pag-alis ng 12 taon ng walang balita. Nasaan ka sa loob ng mga taong ito? Sa nakalipas na ilang taon, nag-aral si Jiang Yi ng game design sa England. Sa huli, nagtrabaho siya para sa isang kumpanya ng laro. Hindi nasisiyahan si Fang Mingyu sa sagot ni Jiang Yi. Hindi niya gustong magtanong tungkol sa kanyang resume. Mabilis na pinakalma ni Huang Yingzi ang tensyon. Idinagdag niya si Jiang Yi sa group chat ng mga kaibigan noong kabataan. Pagkatapos, kinumbinsi niya si Fang Mingyu na dumalo sa kasal ni Guan Chao. Tumanggi pa rin si Fang Mingyu na sinasabing abala siya sa trabaho. Sinabi rin ni Jiang Yi na mayroon siyang gagawin. Hindi makakapunta. Sinabi ni Huang Yingzi na mahalaga ang trabaho. Mahalaga ang trabaho. Hindi madaling sumuko si Huang Yingzi. Handa siyang iligtas ang sitwasyon. Inimbitahan niya ang 3 kaibigan niya noong kabataan sa Jiangzhou sa kanyang bahay para sa isang party na may dahilan upang salubungin ang pagbabalik ni Jiang Yi. Siya mismo ang gumawa ng isang malaking palayok ng wonton para kainin ng kanyang mga kaibigan. Pinuri siya ng lahat na sinasabing namanan niya ang galing ng lola ni Lan Yifi. Magkapareho ang lasa. Sa pagbanggit sa lola ni Lan Yifi, naaalala ng lahat ang kanilang high school days. Noon, magkasama sina Jiang Yi, Huang Yingzi, at ang nanay ni Huang Yingzi na namimili. Gusto lang ni Huang Yingzi bumili ng kamatis, ngunit pinigilan siya ni Jiang Yi. Ayaw niya ng kamatis. Lubos na natuwa si Huang Yingzi nang marinig ito. Para pilitin si Jiang Yi na kainin ang pinakaayaw niya. Pumusta siya sa kanya, kung sa athletic event na ito ay pareho silang mananalo ng unang pwesto sa kani-kanilang kategorya, susundin nila ang gusto ng isa't isa. Nagkasundo ang dalawa. Kumpiyansang lumahok si Huang Yingzi sa long jump. Isang kumpiyansang takbo, ngunit 1.2 metro lang ang kanyang talon. Buong pagmamalaki niyang ipinahayag na ang unang pwesto ay unang pwesto pa rin. Matapos sabihin iyon, hinila niya ang 2 matalik na kaibigan para suportahan si Jiang Yi. Hindi kinaya ni Jiang Yi ang mental na pag-atake ni Huang Yingzi, kaya natapos siya sa pangalawang pwesto. Hindi pa man nakapagdiwang si Huang Yingzi, nakita na niyang nawalan ng malay si Jiang Yi sa lupa. Dinala si Jiang Yi sa ospital. Pagkagising niya, nawalan siya ng alaala. Hindi niya makilala kahit ang kanyang mga magulang. Nagduda si Huang Yingzi, sa tingin niya ay mayroong nakakapagduda. Jiang Yi, nawalan ka ba ng alaala? Kilalang kilala ni Huang Yingzi si Jiang Yi. Hula niya ay nagpapanggap lang ito na nawalan ng alaala. Kaya, habang nasa tabi siya ng kama ng ospital, nagpakilala siya bilang tiyahin niya. Kung gayon, malamang hindi mo na rin naaalala na paborito mo ang tomato juice. Salamat, tita. Diyos ko, talagang nawalan siya ng alaala. Nakita ni Huang Yingzi na hindi gumagana ang trick na ito. Kailangan niyang sabihin kay Jiang Yi ang lahat ng nakakahiya na nangyari sa kanya mula pagkabata. Nainipon niya bilang ang talambuhay ni Jiang Yi at binasa niya ito sa kanya ng paisa-isa. Sa dahilan na tulungan siyang maibalik ang kanyang alaala. Nakita ni Jiang Yi na hindi maganda ang sitwasyon, kaya agad siyang huminto sa pagpapanggap. Inabot niya ang kamay niya at inagaw ang libro mula kay Huang Yingzi na nagpatawa sa mga kaibigan niya noong kabataan. Nakita ni Huang Yingzi na gumaganda ang kapaligiran. Kinuha niya ang mga birthday card na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kaibigan noong kabataan sa kanyang ika-negatibo 17 kaarawan. Noon, nanumpa silang lahat na sa oras na kunin ni Huang Yingzi ang mga ito, tiyak na tutuparin nila ang isa sa mga kahilingan ni Huang Yingzi. Ngayon, umaasa si Huang Yingzi na matupad ng lahat ang kanilang pangako at umuwi sa katapusan ng linggo para dumalo sa kasal ni Guan Chao. Hinawakan ng ilang tao ang mga card at yumuko ng tahimik na parang gumagawa ng desisyon. Ngunit ang mundo ng mga matatanda ay hindi kailanman nagiging ayon sa gusto nila. Inimbitahan si Zhuang Yuan ng propesor na dumalo sa isang academic forum sa katapusan ng linggo na may kinalaman kung makukuha niya ang kanyang si Fang Mingyu ay pupunta sa Hong Kong para sa isang mahalagang pagpupulong sa negosyo. Kailangang dumalo si Jiang Yi sa isang pagdinig para sa kaso niya laban sa kumpanyang pinagtrabahuhan niya sa England dahil kinopya nila ang kanyang laro. Nagpadala si Jiang Yi ng mensahe ng pagtanggi kay Huang Yingzi at partikular niyang iniwan sa kanya ang talambuhay ni Jiang Yi. Nangako siyang hihingi siya ng tawad kay Huang Yingzi ng taos puso sa ibang araw. Naglakad si Huang Yingzi sa kalsada na parang nawawala. Nakatanggap siyang muli ng mensahe ng pagtanggi mula kina Zhuang Yuan at Fang Mingyu. Labis siyang nalungkot. Naglakas loob siyang sabihin kay Guan Chao,
hindi makakadalo ang lahat sa kasal niya. Sinabi ni Guanchao na lubos niya silang naunawaan. Pagkababa niya ng telepono, bumuntong hininga siya. Kinabukasan, pumasok si Huang Yingzi sa trabaho at narinig ang kanyang mga kasamahan na nag-uusap tungkol sa isang malaking balita na bunyag na minolestya ng manunulat na si Dingye ang isang babaeng kliyente. Mayroong isang tao na gumagamit ng balitang ito upang makakuha ng 10,000 tagahanga sa isang gabi. Iminungkahi ng editor-in-chief na samantalahin ang pagkakataong ito para kapanayamin si Dingye upang makakuha ng mataas na traffic. Patuloy na ipinaliwanag ni Huang Yingzi kay Dingye. Hula niya na ginagamit ng marketing account si Dingye para makakuha ng atensyon. Kaya, kusa niyang kinuha ang gawain ng pakikipanayam kay Dingye para tulungan si Dingye na linisin ang kanyang pangalan. Hindi lang si Huang Yingzi ang gusto ni Dingye. Noong high school siya, isa siyang masugid na tagahanga ni Sun Yanzi. Sa wakas, nakuha niya ang isang autograpong album ni Sun Yanzi. Nagmamadali siyang ipinagmalaki ito sa harap ng kanyang mga kaklase. Habang tinatamasa niya ang paghanga ng kanyang mga kaklase, kinuha ng babaeng may 2 tirintas sa tabi niya ang isa zero autograpong album ni Sun Yanzi at inilagay sa mesa. Pagkatapos ay mayabang niyang pinagtawanan si Huang Yingzi. Huwag kang magpanggap na leon na nananakot ng tigre. Kinumpis ka, ang babaeng may 2 tirintas ay umiyak ng husto. Para makaganti, ninakaw din niya ang album ni Huang Yingzi at ibinigay sa class advisor. Nang malaman ni Huang Yingzi ang tungkol dito, nagwala siya sa pag-aalala. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan noong kabataan at nagpa siya na lihim na kunin ang album mula sa opisina ng tagapayo sa gabi. Nang gabing iyon, sumilit sila sa opisina at ibinaba ang mga kinumpiskang album sa sahig. Matagal lang naghanap si Huang Yingzi, ngunit hindi niya makita ang kanyang album sa sahig. Ang lahat ng nasa sahig ay mga album ng babaeng may 2 tirintas. Umalis si Huang Yingzi sa paaralan na nawawala ng pag-asa. Naghahanap sila ng paraan para makayanan ito sa wonton shop ng lola nila ni Fei. Hula ni Zhuang Yuan na marahil ay dinala ng tagapayo ang album sa bahay. Dahil hindi na nila makukuha ang album mula sa bahay ng tagapayo, nagpaalam si Huang Yingzi sa kanyang mga kaibigan noong kabataan. Hindi matiis ni Jiang Yi na makita siyang malungkot. Pinilit niya ang kanyang sarili na mag-isip at nakaisip ng magandang ideya. Nang gabing iyon, dumating ang tagapayo sa wonton shop para bumili ng wonton. Maraming wonton ang nabili. Isang linggo nang hindi nakakabili ng wonton, pinagalitan ng asawa ng tagapayo, kaya kinailangan niyang pakiusapan ang lola na gumawa ng wonton. Nang makita na nahuli na ang kabilang partido, sinabi ng lola na wala siyang gana. Kinumpis ka ang paboritong album ng kanyang apo, kaya wala siyang gana gumawa ng wonton. Diretsong sinabi ng tagapayo, ginawa ko iyon para mapanatili ang disiplina sa paaralan. Hindi inaasahan, direkta siyang binisto ng lola sa kanyang mga pagkukulang. Narinig ko sa punong Nars na lihim kang nagbakasyon para bumili ng regalo sa kaarawan para sa kanya. Hindi ka ba nagmamalasakit sa disiplina ng paaralan? Agad na nangako ang tagapayo na ibabalik ang album. Tuwang-tuwa ang lola, pinalo ang mesa, kumuha ng tray ng wonton at niluto para sa tagapayo. Bumalik ang oras sa kasalukuyan. Sumakay si Huang Yingzi sa tren pauwi ng mag-isa. Hindi inaasahan, tinanggihan ni Zhuang Yuan ang imbitasyon sa academic forum at nagpakita sa harap ni Huang Yingzi. Ngumiti si Huang Yingzi na parang bulaklak na antig hanggang sa lumuha. Sayang ang wish card na ito. Ha 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 ha. Sa ika-negatibo 18 kaarawan ni Huang Yingzi, lihim na naghanda ng sorpresa ang kanyang mga kaibigan para sa kanya. Maingat na pumili ang bawat kaibigan ng regalo sa kaarawan. Nang turn na ni Jiang Yi, bigla siyang naglabas ng isang malaking kahon ng regalo at ibinigay kay Huang Yingzi. Hindi ito ordinaryong globo. Ano ang espesyal dito? Malalaman mo rin. Nalungkot si Huang Yingzi at ibinalik ang globo. Nakita ito ni Lan Yifei kaya hinila niya ito papasok ng kwarto. Sinabihan si Huang Yingzi na isuot ang pinili niyang damit. Tiningnan ni Jiang Yi si Huang Yingzi na biglang naging dalagita. Matagal siyang nakatayo doon bago siya bumalik sa ulira. Sa sandaling ito, hindi pa alam ni Jiang Yi na sa hinaharap magdudulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ang damit na ito sa loob ng maraming taon. Simula nang bumalik si Huang Yingzi sa kanyang bayan para dumalo sa kasal ni Guanchao, nagsimulang mag-alala ang kanyang ina tungkol sa kasal ng kanyang anak. Pinakiusapan ng ina ni Huang Yingzi ang kanyang kapitbahay na tulungan siyang makahanap ng mapapangasawa para sa kanyang anak. May isang maalalahanin na babae sa tabi niya ang nagtanong, bakit hindi mo subukang isaalang-alang si Zhuang Yuan, ang lalaking atleta sa Olympics? Nakita niya noon si Huang Yingzi na nakasuot ng magandang damit habang nakikipag-date kay Zhuang Yuan. Ang sinabi ng kapitbahay ay nagpatuloy sa pag-iisip ng ina ni Huang Yingzi. Tinanap niya ang kanyang anak at tinanong, pumunta ka ba rito sa Jiangsu mula sa Beijing dahil kay Zhuang Yuan? Hindi pinansin ng ina ni Huang Yingzi ang kanyang nalilitong anak at lihim niyang pinapunta ang ina ni Zhuang Yuan kasama ang kanyang anak para bigyan ng pagkakataon ang dalawa na mag-date. Wala ring nagawa si Huang Yingzi. Kailangan niyang sundin ang kanyang ina para makatakas sa dalawang ina sa lalong madaling panahon. Kailangan nilang magpanggap 1, 2, 3, magsimula tayong umiti. Tingnan ninyo, ang saya-saya nila. Pagkaalis ng mga ina, nag-usap ang dalawa tungkol kay Jiang Yi. Narinig ni Huang Yingzi, si Jiang Yi ay hindi masaya sa England. Nabasa niya ang isang artikulo na nagsasaad na ang larong dinisenyo ni Jiang Yi ay kinopya ng kumpanya. Tinanggal siya mula sa listahan ng mga pangunahing lumikha. Nabalitaan na nagdedemanda ang dalawang panig kamakailan. Buntong hininga si Zhuang Yuan, nagrereklamo na wala silang magawa para matulungan si Jiang Yi. Sa araw ng kasal ni Guanchao, hinarang ni Huang Yingzi at ng mga abay ang pinto. Niloko ang nobyo ng maraming red envelopes. Pinilit din nila ang nobyo na sagutin ang tanong, nang ikasal sina Adan at Eva, ano ang dalawa nilang pinakamalaking pagsisisi? Ang pinakamalaking
pagsisisi ay walang sinuman sa mundo ang dumalo sa kasal. Narinig ni Huang Yingzi ang boses ni Jiang Yi at binuksan niya ang pinto sa gitna ng maraming tao. Sa isang sulyap, nakita niya si Jiang Yi na nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Sa mga mata ng dalawa ay sila lang. Walang ano-ano ay nagsimula silang tumawa ng malakas. Hindi lang si Jiang Yi ang dumating sa oras, si Fang Mingyu rin ay nalampasan ang lahat ng pagsubok at mabilis na nakarating sa kasalan. Bukod pa rito, naroon din sila ni Fei mula sa malalayong bansa. Sa wakas, muling nagtipon ang mga kaibigan. Guan Chao, salamat sa aking mga kaibigan noong kabataan na nalampasan ang lahat ng pagsubok para makadalo sa aking kasal. Sa loob ng 12 taon, nanatili ako sa iisang lugar na naghihintay sa inyo. Hindi maaaring mawala ang pangulit ng mga ina sa isang masayang kasalan. Nagtanong ang ina ni Zhuang Yuan at Huang Yingzi, may nobya na ba si Jiang Yi? Maingat na nakinig si Huang Yingzi nang malaman niyang may nobya na si Jiang Yi. May bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Nagtanong si Huang Yingzi ng paulit-ulit, dayuhan ba ang nobya mo? Taga-Afrika ba? Kung makukuha mo ang bauket na iyon, ipapakita ko sa iyo. Uminom si Huang Yingzi ng isang baso ng alak at nagmamadaling sumulong. Nakakalungkot, hindi nakuha ni Huang Yingzi ang bulaklak. Nagtipon ng mga kaibigan noong kabataan para uminom at magkwentuhan. Iminungkahi ni Huang Yingzi na maglaro sila ng Truth or Dare para buhayin ang kapaligiran. Nang turn na ni Huang Yingzi, tinanong niya si Jiang Yi, bakit hindi mo sinagot ang mga mensahe ko sa loob ng 12 taon? Umiwas ng tingin si Jiang Yi. Sinabi lang niya na natatakot siyang wala siyang marating sa England at wala na siyang mukha para harapin ang lahat. Hindi na nagtanong pa si Huang Yingzi. Naalala niya ang kanyang ika-negatibo 18 kaarawan. Ayaw ding ipakita ni Jiang Yi ang kanyang totoong damdamin. Iyon ay 12 taon na ang nakalilipas. Lihim na kinuha ni Jiang Yi ang mamahaling rice wine ng kanyang ama para inumin ng lahat para ipagdiwang ang pagiging matanda ni Huang Yingzi. Nang malaman na ang rice wine ay may malakas na epekto pagkatapos inumin at kinabukasan ay walang maalala sa nangyari, iminungkahi ni Huang Yingzi na maglaro sila ng Truth or Dare. Sinabi ng lahat kung sino ang gusto nila. Pagkatapos ng masiglang pagtagay ng mga kaibigan, nagsimula silang bumunot ng numero para sa pagkakasunod-sunod ng pagsasabi ng pangalan ng gusto nila. Buong tapang na sinabi ni Guan Chao na gusto niya sila ni Fei. Gusto ni Zhuang Yuan si Fang Mingyu, ngunit gusto ni Fang Mingyu si Jiang Yi. Matapos marinig ang pag-amin ni Fang Mingyu, mapait na uminom si Zhuang Yuan ng isang baso ng alak. Nang turn na ni Jiang Yi, bumilis ang tibok ng puso ni Huang Yingzi. Gusto niyang marinig ang sagot nito, ngunit matagal na nagpigil si Jiang Yi at sinabing gusto niyang panatilihin itong sikreto. Hindi nakuha ni Huang Yingzi ang sagot na gusto niya. Sinabi lang niya na gusto niya ang manunulat na si Dingye. Balik sa kasalukuyan, medyo lasing na sinabi ni Huang Yingzi kay Jiang Yi na nagsisisi siya. Nagsisisi siya na pinayagan siyang umalis. Noon, akala niya ay babalik siya sa China pagkatapos ng ilang taon ng pag-aaral sa ibang bansa. Hindi niya inaasahan na sa loob ng 12 taon ay walang balita. Humingi siya ng tawad sa ginawa niya kay Jiang Yi. Mapapatawad mo ba ako, Jiang Yi? Pinatawad na rin kita. Pagkatapos ng kasal, hinatid ni na Jiang Yi at Zhuang Yuan ang dalawang babae. Pagkatapos, tinanong ni Zhuang Yuan si Jiang Yi tungkol sa demanda niya laban sa kanyang dating kumpanya. Buntong hininga si Jiang Yi. Sa totoo lang, para makadalo sa kasal, tinigilan niya ang demanda at tumanggap lang ng kompensasyon. Balak niyang ganap na putulin ang ugnayan sa nakaraan, umuwi at magsimulang muli. Nakita ni Zhuang Yuan na hindi maganda ang pakiramdam ng kabilang partido, kaya sadyang binanggit niya ang nobya ni Jiang Yi at gustong makita ang kanyang litrato. Pamilyar ang taong ito. Parang nakita ko na siya sa kung saan. Ito si Spider-Man. Kasintahan niya iyan. Ang susunod na gawain ni Huang Yingzi ay interviewin si Dingye. Binasa niyang muli ang mga gawa ni Dingye. Sa mga pahina ng libro, may autograpo at nakasulat. Iniwan ni Jiang Yi ang key pagkatapos ng 15. Ang lagda na ito ay magiging mas mahalaga. Sa linyang ito, bumalik ang isip ni Huang Yingzi sa high school. Noong panahong iyon, si Jiang Yi ay isang online game master. Pumunta siya sa lungsod upang lumahok sa isang kompetisyon. Nakipagkita si Huang Yingzi kay Jiang Yi. Magalang siyang nagsalita. Gusto niyang pumunta sa lungsod kasama siya. May aquarium sa lungsod. Gusto ni Huang Yingzi na makita ang kanyang paboritong balyena. Nagmakaawa si Huang Yingzi at kusa niyang gagawin ang lahat ng takdang aralin ni Jiang Yi hanggang sa makapagtapos sila. Tatanggapin din niya ang paghahanda ng tsaa, paglalaba at pagluluto para sa kanya. Nagulat si Jiang Yi kaya pumayag siya. Sa wakas, nakuha ni Huang Yingzi ang gusto niya. Pumunta siya sa kanyang paboritong aquarium. Bukod doon, may sariling agenda si Huang Yingzi. Ang kanyang paboritong manunulat na si Dingye ay mag-host ng isang book signing sa isang bookstore sa lungsod. Ayaw palampasin ni Huang Yingzi ang isang araw na paglalabas. Pumunta si Huang Yingzi sa silid ng hotel kung saan nananatili si Jiang Yi. Wala siyang A, kaya hindi siya makapagpareserba ng ibang silid. Maaari lang siyang makishare ng silid kay Jiang Yi. Natulog sila sa iisang gabi. Natulog si Huang Yingzi sa sofa habang nagbabasa ng libro ni Dingye. Lubos siyang naniniwala na sa loob ng 15 taon, magiging dakilang manunulat si Dingye. Sa panahong iyon, magiging napakahalaga ng lagda ni Dingye. Nag-usap ang dalawa, pinag-uusapan ang kanilang paboritong balyena. Sumaya ang mga mata ni Huang Yingzi. Sumandal si Jiang Yi sa isang tabi. Habang detalyadong inilalarawan ni Huang Yingzi ang mga bagay, hindi niya maiwasang mapangiti. Kinabukasan, dumalo si Huang Yingzi sa book signing.
Hwanging. Hindi inaasahan na aksidente si Dingye sa sasakyan. Pansamantalang kinansela ang event, nagreklamo ang mga tagahanga na sa tuwing araw ng book signing, kinakansela ang event dahil sa aksidente ni Dingye. Dahil hindi nakita ang kanyang idolo, medyo nawala ng pag-asa si Hwang Yingzi. Matapos ang laro, lumapit si Jiang Yi kay Hwang Yingzi. Kinuha niya ang music player na binili niya para kay Hwang Yingzi. Nagulat si Hwang Yingzi. Hindi niya inaasahan na matatandaan ni Jiang Yi ang kanyang ordinaryong mga salita at bibilhin pa siya ng paborito niyang music player. Hawak ang regalo ni Jiang Yi, na puno ng saya ang puso ni Hwang Yingzi. Sa daan pabalik, sadyang sinabi ni Jiang Yi na hindi mapagkakatiwalaan si Dingye. Nakita ni Hwang Yingzi na naiinggit si Jiang Yi kay Dingye. Umiti ng malamig si Jiang Yi. Sigurado siyang masisikat siya kaysa kay Dingye. Ang pangarap niya ay maging isang game designer para makagawa ng pinakamagandang laro sa mundo. Nang marinig ni Hwang Yingzi ang pangarap ni Jiang Yi, kahit na mahina siya sa pag-aaral, gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi nagtagal ay nakatulog si Hwang Yingzi. Kinuha ni Jiang Yi ang libro ni Dingye na nakalagay sa tabi niya at agad niyang nilagdaan at sinulatan. Sa pag-iisip ng pangarap ni Jiang Yi na maging isang game designer. Ngayon gusto niyang magtrabaho sa loob ng bansa. Tinulungan siya ni Hwang Yingzi na makakuha ng 1-0 na ugnay na impormasyon mula sa kung saan-saan. Para pasalamatan si Hwang Yingzi, inanyayahan siya ni Jiang Yi sa hapunan. Matagal nang hindi nagkita ang dalawa, kaya medyo nailang pa sila sa isa't isa. Katatapos lang nila ng unang topic nang tumunog ang cellphone ni Hwang Yingzi. Nakita niyang tawag ito mula kay Dingye. Nag-clear ng lalamunan si Hwang Yingzi at mabilis na ipinakilala ang kanyang sarili pagkasagot ng tawag. Tinawag niya ang kanyang sarili na isang tapat na tagahanga ni Dingye. Nang marinig ito, hindi na mapakali si Jiang Yi. Sigurado siyang kausap ni Hwang Yingzi si Dingye. Agad na sinabihan ni Dingye si Hwang Yingzi na makipagkita sa kanya. Si Ikay ay nagmamadaling umalis patungo sa address na ibinigay ni Uli. Nakatalikod si Uli kay Ikay. Nang makita niyang dumating si Ikay, hawak ni Uli ang pamatay apoy sa kanyang kamay. Binasag niya ang windshield ng kotse sa harap. Nagulat si Ikay, tinakpan ang kanyang bibig habang naging saksi siya sa pagwasak na ito. Sinunod ni Ikay ang sinabi ni Uli at tinawagan ang pulisya. Nagkasama silang pumunta sa istasyon ng pulisya. Nangako si Uli na magbabayad ng danyos. Ang may-ari ng kotse ay handa ring makipagkasundo. Ang bagay na ito ay itinuring na nalutas. Naghihintay si Ikay sa labas ng istasyon ng pulisya. Sa wakas ay nakakausap na niya ang manunulat na palagi niyang hinahangaan. Ang saloobin ni Uli ay napakalamig. Tinanggihan niya ang imbitasyon ni Ikay para sa isang panayam. Hindi sumuko si Ikay. Sinundan niya ang kalaban. Pumasok ang dalawa sa isang eskinita at hinarang ng 3 malalaking lalaki. Ang mga taong ito ay mga kapatid ng may-ari ng sasakyan na nabasag. Gusto lang nilang saktan si Uli para maibsan ang kanilang galit. Lumabas na ang may-ari ng sasakyan ay lihim na kumukuha ng litrato ng mga babae at ayaw burahin ang mga larawan. Lumapit si Uli at binasag ang sasakyan ng kalaban. Nang makita niyang hindi niya kayang labanan, ang pinakamahusay na diskarte ay tumakbo. Tumakas si Uli. Sumunod si Ikay. Nakaalis sila sa mga malalaking lalaki. Humihingal si Ikay. Lumitaw si Jello sa dulo ng eskinita. Kakatanggap lang ni Ikay ng tawag mula kay Jello sa istasyon ng pulisya. Sa oras na ito, nalaman lang ni Jello na si Ikay ay nasa istasyon ng pulisya. Pagkakita pa lang, walang awang tinawag ni Jello si Ikay. Si Uli ay isang manunulat na laos na. Mas nakakasama pa nga siya kaysa nakakabuti. Sinulat niya ang The Dream of the Fish na siyang taong nangangarap ng balyena. Sumulat siya ng 5 nobela at nabasa na niya lahat. 3 pa lang ang naisusulat ko. Gaya ng inaasahan, nagalit si Uli at tumangging magpa-interview kay Ikay. Kailangan na lang niyang sumuko ngayon. Magkatabing umuwi sina Ikay at Jello. Nag-usap sila tungkol kay Uli. Naalala ni Ikay ang lagda na nakita niya sa libro. Tinanong niya si Jello, paano niya basta na lang sinulatan ang libro niya. Sa kasalukuyang sitwasyon, napakaliit ng posibilidad na malampasan ni Jello si Uli. Sumagot si Jello, ang posibilidad na maging kaibigan ni Ikay si Uli. Halos 0. Hindi naniwala si Ikay sa mungkahing magpustahan silang dalawa kung sino ang unang magiging kaibigan ni Uli o kung si Jello ang unang magiging sikat na game designer. Kung manalo si Ikay, kailangan siyang isama ni Jello sa larong idinisenyo niya. Naaalala pa rin ang dalawa ang pustahan noon, kaya nagpasya silang ipagpatuloy ito. Kinabukasan, pumunta si Jello sa isang kumpanya ng laro para sa isang panayam. Hindi matatawaran ang kanyang kakayahan. Agad nagpasya ang boss. Si Jello ay natanggap. Nagkataon na ang babaeng kasamahan na nag-interview sa kanya ay kaklase ni Jello noong nag-aaral siya sa ibang bansa. Nagkita silang muli, hindi na itago ni Chlo ang kanyang kagalakan. Noong nasa ibang bansa pa siya, nagkagusto siya kay Jello. Matagumpay na nakahanap ng trabaho si Jello. Inanyayahan ni Ikay ang kanyang mga kaibigan para magdiwang. Nakatanggap din si Mina ng mensahe. Sinabi niya kay Ikay na mayroon siyang gagawin sa oras ng hapunan at hindi makakapunta sa pagtitipon. Nang ang bawat isa ay nasa sarili nilang landas, unti-unting lumayo si Mina at ang kanyang mga kaibigan. Dagdag pa rito, mayroon siyang mayabang na nobyo na palaging bumubulong sa kanyang tainga. Alam ng nobyo niya ang tungkol sa mga kaibigang iyon. Pinayuhan niya si Mina na huwag nang alalahanin ang mga nakaraang relasyon. Huwag mag-aksaya ng masyadong
maraming oras sa pakikipag-ugnayan sa mga lumang kaibigan. Ilaan ang kanyang mahalagang oras sa mga taong magiging kapakipakinabang sa hinaharap. Nakaisip ka na ba kung bakit malaki ang windshield ng kotse at maliit ang rear view mirror? Hindi ba dahil ang harapan lang ang daan? Hindi dumating si Mina, kaya nag-toast ang tatlo. Sa puntong ito, nawalan ng kuryente sa bahay. Mukhang pamilyar ang eksenang ito. Noong taon na iyon, nagmamadaling umuwi ang tatlong babae para panoorin ang huling episode ng drama series. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng biglaang pagkawala ng kuryente. Biglang may naisip si Ikay, dalhin ang mga babae sa ibang lugar para maghanap ng tsihi. Ang mga lalaki ang kanilang mga driver. Madalas sumakay si Ikay sa motorsiklo ni Jello. Gusto ring sumama ni Mina kay Jello. Tumigil si Ikay. Kusa namang umupo si Mina sa likod ni Jello. Kailangan nang umupo ni Ikay sa likod ni Yuan. Sa daan, si Jello at Ikay. Naglakad si Ikay sa likod ng dalawa. Malungkot ang kanyang puso. Dumating sila sa isang tindahan. Pinapanood ng lahat ng babae ang huling episode sa Zi. Nakipag-usap si Jello sa may-ari. Umorder siya ng 128 na bowl ng pansit para lang manatiling bukas ang tindahan ng matagal. Ayon sa prinsipyo ng walang pag-aksaya, sinubukan ng mga lalaki ang lahat ng kanilang makakaya upang ubusin ang lahat ng pansit. Ang mga babae ay nanood lamang ng sisi at ang pagtatapos ay hindi kasiya siya. Puno ng luha ang mga mata ni Ikay. Nakaupo si Jello sa tapat niya, kumakain ng pansit hanggang sa masuka siya. Mahinang pinatong ni Mina ang kamay sa likod ni Jello. Nag-aalala siya kay Jello na may malambing na boses. Tiningnan ni Ikay ang dalawa na malapit sa isa't isa na hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso. Pauwi na. Ang pagiging kapitbahay ni Jello at Ikay ay natural na naging dahilan upang si Jello ang maging driver ni Ikay sa pagkakataong ito. Sabay na umiti sina Ikay at Jello. Hindi napigilan ni Ikay na ilagay ang kanyang kamay sa baywang ni Jello. Naalala ang nakaraan, hindi maiwasan ni Ikay na makaramdam ng kaunting emosyon. Sinabi rin niya na sa susunod ay bibisitahin niya ang bagong bahay ni Jello. Medyo nakaramdam ng pagkakasala si Jello, sinabing napakagulo ng kanyang bahay at saka na lang nila planuhin. Pagkatapos ng hapunan, sabay na umalis sina Jello at Yuan. Pumunta ang dalawa sa vending machine para kumuha ng barya at bumili ng inumin. Napansin ni Jello ang isang larawan ni Mina sa high school ni Yuan. Si Jello ay mayroon pa ring gihi ng kainan na may larawan ni Ikay. Ang AC na ito ay nagdulot ng serye ng hindi pagkakaunawaan. Noong high school, pinahiram ni Yuan kay Jello ang kanyang ihi ng kainan. Kinabukasan, tinulungan ni Ikay ang ibang mga babae na maghatid ng liham ng pag-ibig kay Jello. Walang interes na sinabi ni Jello, ay Ikay na ilagay ito sa kanyang bulsa. Kinuha ni Ikay ang uniforme ni Jello at kinuha ang ihi ng kainan ni Yuan mula doon. Walang kamalay-malay si Ikay, akala niya ay gusto ni Jello si Mina, kaya nagdala siya ng larawan ng isa. Walang alam si Ikay, matagal siyang nalungkot dahil dito. Hindi pa rin alam ni Ikay na palagi siyang nasa puso ni Jello. Upang mas mapalapit sa babaeng gusto niya, lumipat si Jello sa tapat ng gusali ni Ikay. Pagkabukas ng kurtina, makikita na ang bahay ni Ikay. Para sa babaeng gusto niya, si Jello ay palaging kakaunti ang sinasabi, ngunit marami ang ginagawa. Noong huling hapunan, hindi dumating si Mina. Hindi na itago ni Ikay ang kanyang pagkadismaya. Espesyal na nakipagkita si Jello kay Mina. Gusto niyang malaman kung anong masamang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Iniwasan ni Mina ang tanong, may mga bagay na nangyari at hindi na maibabalik. Noong nasa kolehiyo pa ang lahat, may nangyari na may kinalaman kay Fiona. Pagkatapos ng mahabang panahon, hindi alam ni Mina kung paano haharapin ang kanyang mga kaibigan, lalo na si Ikay na pinakamalapit kay Fiona. Pagdating ng bakasyon, bumalik na sa kanilang bahay ang mga kaibigan. Namalengke sina Ikay at Yuan. Nakita nila si Mina at ang nobyo niyang si Ken na magkasamang naglalakad. Nilapitan ni Ikay si Mina para bumati. Naalala niyang nakita niya na si Ken kasama ang ibang babae sa bookstore at pinuntahan pa ito ng nobya niya sa bahay. Hinila ni Ikay si Mina sa isang tabi at sinabihan siya na si Ken ay nakikipag-date sa maraming tao at hindi siya karapat-dapat na boyfriend. Naging emosyonal ang boses ni Ikay, takot na maloko si Mina. Ayaw ni Mina na makialam pa si Ikay sa kanyang personal na buhay. Gusto niyang iwan ang nakaraan at harapin ang mga hamon ng lipunan ng mag-isa. Lahat ay may kani-kanilang bagong buhay. Lahat ay sumusulong. Ikaw lang ang tanging nabubuhay sa nakaraan. May mga bagay na nangyari na hindi na maibabalik. Ang mga dating matalik na kaibigan ay unti-unting lumalayo. Umiiyak na naglakad pa uwi si Ikay. Hindi rin maganda ang pakiramdam ni Mina. Lumapit si Ken at pinakiusapan si Mina na huwag pakinggan ang mga walang kabuluhang sinasabi ni Ikay. Pinutol siya ni Mina, sinabihan siyang huwag basta-basta husgahan ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, iminungkahi niyang makipaghiwalay kay Ken. Pagkatapos ng pagtatagpong iyon hanggang ngayon, hindi pa nakikipag-ugnayan si Mina kay Ikay. Hindi na kasing ganda ng dati ang relasyon ni Mina at Ikay. Sa ibang mga kaibigan, halos wala ng komunikasyon. Sa sitwasyong ito, palaging lihim na gusto ni Yuan si Mina. Simula noong high school, hindi pa rin siya nagbabago. Naaalala pa rin ni Ikay ang apat sa kanila na kumakain ng wonton together noong high school. Nagpakita si Mina ng pagmamahal kay Jello, binigyan siya ng paborito niyang soda at isang tissue. Hindi komportable si Ikay. Nagkamali siya ng ininom na soda ni Yuan. Malungkot ang mukha ni Jello. Umalis siya, may dalang bag at umuwi. Sinundan siya ni Mina. Hinila ni Ikay si Yuan, gustong umalis ulit at sinabihan siyang manatili sa kanya sandali. Ang serye ng mga aksyon ni Ikay ay nagpakamali kay Yuan na gusto siya ni Ikay. Agad na itinatwa ni Ikay, hindi mo siguro iniisip na gusto kita, di ba? Bakit ka nakaupo sa likod ng sasakyan ko? Sino ang gustong umupo sa likod mo? Lahat ay may nakaupo na sa likod. Wala akong pagpipilian, okay?
Kaya, sino ang gusto mong upuan sa likod ng sasakyan? Gusto kong sumakay sa sasakyan ni Jello. Ilang simpleng pangungusap lang, muntik nang malantad ni Ikay ang kanyang tunay na damdamin sa isang iglap. Dumating ang bisperas ng bagong taon. Nagtipon ang mga kaibigan upang magbigay ng regalo sa isa't isa. Bumunot ang apat upang makita kung sino ang nakasulat sa papel at tatanggapin niya ang regalo mula sa kalaban. Sabay-sabay na pumili ang mga kaibigan ng mga papel. Sa pagkakataong ito, naglaro si Ikay ng kaunting trick. Ang pangalan ni Yuan ay nakasulat sa lahat ng apat na papel. Ang bawat isa ay may sariling pag-iisip. Sunod-sunod na sinabi nila ang pangalan ng iba. Sinabi ni Jello na nabunot niya si Ikay. Si Mina lang ang tapat na nagsabi na nararamdaman niyang nakasulat ang pangalan ni Yuan sa papel. Ang regalo ni Ikay para kay Jello ay isang wish card. Kinuha ni Yuan ang bracelet na inihanda niya. Agad napansin ni Mina na nakaukit sa bracelet ang 22 paghahati isa paghahati 2012. Noong taon na iyon, balak ni Yuan na mag-aral sa Tsinghua o Peking University. Upang mas mapalapit kay Mina, tinanggihan niya ang alok ng universidad at nag-apply para sa isang sa Jiangsu. Una niyang pinuntahan si Mina. Sa kasamaang palad, may nobyo na si Mina na si Ken. Matapos makipag-usap ng ilang sandali kay Mina, tinalikuran siya ni Yuan at umalis. Ang regalong bracelet ay hindi na ibigay. Lumakad pa lang si Yuan ng ilang hakbang, inabol na siya ni Mina. Palagi niyang nararamdaman na may gustong sabihin sa kanya si Yuan. Itinago ni Yuan ang regalo sa kanyang likod. Ang kanyang pagtatapat ay nasa dulo na ng dila, ngunit nilunok niya ito. Nagmamadali siyang nagsalita ng ilang salita. Ngayon, sa wakas ay naibigay ni Yuan ang regalo at naibulong ang matagal ng itinagong pagtatapat. Matagal na niyang gusto si Mina at sa wakas ay naipahayag niya ang kanyang damdamin. Umaasa si Yuan na makakapagpaalam sa nakaraan at makakakilos pasulong. Nakita ni Mina ang trick ni Ikay. Nagpasalamat siya kay Ikay sa pagpaplano. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap niya at ang pinakamasayang bisperas ng bagong taon niya. Pagkatapos, ibinigay ni Mina kay Ikay ang regalong inihanda niya. Ito ay isang laro ng palitan ng regalo. Natanggap ni Mina ang crystal ball mula kay Ikay. Sa gitna ng bola ay ang paboritong balyena ni Ikay. Ito ang orihinal na regalo na gustong ibigay ni Jello kay Ikay, ngunit hindi inaasahang napunta kay Mina. Ngayon, ibinalik niya ang regalo sa orihinal nitong may-ari. Sa gabi, umuwi si Mina sa bahay ng kanyang nobyo. Nakita niya ang bracelet at pinagtawanan ang pagiging walang lasa ng nagbigay ng regalo. Magbigay ng ganoong cheesy na bracelet. Hula ng nobyo niya na ito ay regalo mula sa isang kaibigan sa pagkabata na may gusto kay Mina. Hindi man lang siya nagsiselos. Itinapon niya ang bracelet sa isang tabi. Sigurado siyang hindi isusuot ni Mina ang ganoong murang alahas. Ngunit ang murang bagay sa mata ng kanyang nobyo ay ang regalong ginamit ni Yuan ang kanyang scholarship noong taong iyon. Maingat na pinili na ibigay kay Mina. Nang marinig niyang medyo malungkot si Mina mula sa kanyang nobyo, naalala niya ang eksena kung saan kasama niya si Yuan. Determinadong isinuot niya ang bracelet. Sa kabilang banda, naglalakad sina Ikay at Jello sa labas. Nag-usap ang dalawa sa parke. Sinabi ni Ikay na noong high school, nakatanggap siya ng tugon mula kay Uli. Noong panahong iyon, sinaway si Ikay ng kanyang guro dahil sa kanyang mababang marka. Naramdaman niyang hindi siya makatarungan. Sa pagkakataong ito, nag-aral talaga siya ng husto. Ngunit ang mga resulta ay hindi pa rin perpekto. Labis na nagulat si Ikay. Naisip niyang sumulat ng liham sa kanyang idolo na si Uli, umaasa na makakuha ng paghihikayat mula sa kanya. Sa kabutihang palad, nakatanggap siya ng tugon mula sa kanyang idolo. Dahil dito, masayang-masaya si Ikay. Hindi alam ni Ikay na para mapasaya siya, sadyang ginaya ni Jello ang sulat kamay ni Uli. Maraming oras ang ginugol niya para tapusin ang liham na tugon para lang mapasaya si Ikay. Sa pagtingin sa ngiti ni Ikay, nakaramdam ng kasiyahan si Jello. Madalas na nasa paligid si Jello kay Ikay. Gusto niya ang pagpipinta at wala sa isip niya ang pag-aaral. Wala siyang pakialam sa nalalapit na buwan ng pagsusulit. Inutusan ng guro si Jello na basahin ang Izuangzi. Nawala ng laman ang isip ni Jello. Ang katabi niya, si Gyo, ay bumulong na ayaw din mag-aral ni Ikay. Nahuli si Ikay ng guro na kausap si Mina sa klase. Upang hindi maantala ang pag-aaral ni Mina, iniutos ng gurong tagapayo kay Ikay na makipagpalit ng upuan sa ibang estudyante. Pagkalipat ni Ikay ng upuan, agad na gumamit si Jello ng mamahaling gaming device para makipagpalit ng upuan sa iba at maging kadesk ni Fiona. Pinalaki ng mga kaklase ang kwento, iniisip na gusto ni Jello si Fiona. Pagkatapos ay kusa siyang umupo sa tabi ni Fiona. Nang marinig ni Ikay ang chismis, tumakbo siya sa klase ni Jello at nakita siya at si Fiona na magkadesk. Naalala niya ang sinabi ni Mina na hindi siya gusto ni Jello. Sigurado si Ikay na ang babaeng gusto ni Jello ay si Fiona. Hindi komportable ang pakiramdam ni Ikay. Buong araw siyang nakaramdam ng pagkabagot. Naguguluhan si Fiona kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Mina ang dahilan. Malakas na tumawa si Fiona nang malaman niyang nagkamali si Ikay. Lumapit siya kay Ikay, hinila siya sa kanyang upuan. Lumingon ka sa kanan tapos lumingon ka sa kaliwa. Ano ang nakita mo? Ang damdamin ni Ikay ay parang roller coaster. Mula sa pagiging parang talong na nagyelo hanggang sa pagiging puno ng sigla. Bumalik siya sa kanyang upuan at lumingon. Nakita niya si Jello sa katabing klase sa bintana. Ito rin ang dahilan kung bakit nagpalit ng upuan si Jello. Nakikita niya ang babaeng gusto niya sa pamamagitan ng paglingon. Balik sa kasalukuyan.
Bumisita si Chloe sa bahay ni Jello. Nagkataon namang tinawagan siya ni Ikay sa video. Kusang binati ni Chloe si Ikay at sinabihan siyang nasa bahay siya ni Jello. Hindi natural ang ekspresyon ni Ikay. Hindi pa siya nakapunta sa bahay ni Jello. Pilit na ngumiti si Ikay at pagkatapos ay binaba ang telepono. Para bang nawala sa sarili si Jello, patuloy niyang check ang oras sa telepono. Napansin ni Chloe na hindi siya welcome kaya nagpaalam na siya. Narinig ni Jello na tila nilalagnat si Ikay, kaya sadyang nagtimpla siya ng tsaa para kay Ikay para gamutin ang kanyang sipon at dinala ito sa bahay niya. Naramdaman ni Ikay na medyo epektibo ang tsaa ni Jello. Gusto niyang humingi ng resipe. Nang makitang interesado si Ikay sa tsaa, walang sinabi si Jello. Diretso siyang nag-deliver sa bahay niya. Tumakbo siya ng napakabilis hanggang sa pintuan ng bahay ni Ikay. Tumayo siya sa labas ng pinto at binilang ang oras. Pagkalipas ng 25 minuto, kumatok si Jello sa pintuan ni Ikay sa tamang oras. Naghain siya ng tsaa na siya mismo ang nagtimpla. Nitong mga nakaraang araw, araw-araw na sinusundan ni Ikay si Uli para lang magkaroon ng pagkakataong interviewin siya. Nagkataon namang may plano rin ang kumpanya ni Jello na makipagtulungan kay Uli. Ang laro na dinisenyo ni Jello ay ginamit ang storyline ng nobelang Maze ni Uli. Paulit-ulit na sinasabi ni Chloe na mahirap makuha si Jello. Ngayon, kailangan lang nilang makuha ang copyright ng nobela. Naiintindihan ni Ikay ang dilema na kinakaharap ni Jello. Kusa niya siyang dinala sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Uli. Batay sa obserbasyon ni Ikay, kakaiba ang kilos ni Uli nitong mga nakaraang araw. Kung hindi siya nagbabasa ng libro sa parke o nakikipag-date, nakikipaglaro siya ng chess sa mga matatanda. Ngayon ay isa siyang waiter. Mukhang may ginagawa siyang misyon. Tinawag ni Ikay si Uli, ipinakilala sa kanya si Jello, at ipinaliwanag ang dahilan ng kanilang pagpunta roon. Walang pakialam na tumanggi si Uli na makipagtulungan kay Jello. Gusto lang niyang gawin ang gusto niya at dalhin ang kanyang mga gawa sa publiko at hindi ilagay ang mga ito sa mundo ng laro na hindi akma sa estilo ng nobela. Sa usapin ng pagpapanggap, may gustong sabihin si Jello. Sinabi niyang si Uli ay isang may akda, hindi ba siya nagpapanggap na isang waiter? Nagalit si Uli para patunayan na isa siyang kwalipikadong waiter. Kusang loob siyang nag-perform ng noodle dance para sa mga customer. Sa kasamaang palad, si Uli ay hindi isang profesional na noodle dancer. Aksidente niyang nasaksak ang isang customer. Sinaway siya ng manager at agad siyang tinanggal sa trabaho. Sina Ikay at Jello ay nagbabantay sa labas ng restaurant. Nang makita nilang lumabas si Uli, taos pusong humingi ng tawad si Ikay kay Uli. Nakapag-isip na siya, kung handang tulungan ni Uli si Jello, maaari niyang talikuran ang panayam. Sumang-ayon si Uli na ibenta ang nobela sa kumpanya ni Jello. Ang bumibili ang may huling sa isa presyo. Si Uli ay pinaalis sa restaurant, kaya medyo nakaramdam siya ng pagkakasala. Pumunta siya sa restaurant upang alamin kung bakit nagtatrabaho si Uli doon. Nagtataka rin ang chef, hindi alam kung mahusay magluto si Uli. Bakit ba siya nagpupumilit matuto kung paano magluto ng isda? Pagkatapos makipag-usap sa chef, pumunta si Ikay upang makiusap muli sa manager. Umaasa siyang tatanggapin niya ulit si Uli. Si Ikay ay isang reporter. Sumulat siya noon ng artikulo tungkol sa pagkain sa Jiangsu. Partikular niyang binanggit ang restaurant na ito ng isda. Alam ng manager ang pagkatao ni Ikay, kaya agad siyang pumayag sa hiling niya. Nagpadala si Ikay ng mensahe kay Uli. Sinabihan siyang nakumbinsi niya ang manager sa kabilang panig. Pumayag na si Uli na bumalik sa restaurant at ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Pagkabasa ng mensahe ni Ikay, naantig ang puso ni Uli. Tinulungan niya si Jello na makipagnegosasyon sa pakikipagtulungan at tinulungan si Uli na ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa restaurant. Patuloy pa rin si Ikay sa kanyang abalang trabaho. Nakipag-ugnayan siya sa isang proyekto ng isang kumpanya ng dating agency. Pagkatapos makipagkita sa intermediary, batay sa mga kondisyon ni Ikay, siya ay halos 30 taong gulang. Ang kanyang taunang sweldo ay mas mababa sa 200,000, walang kotse, walang bahay, walang lokal na tirahan. Ang tanging maliwanag na punto ay wala siyang criminal record. Pumili ng blind date para sa kanya. Sa pamamagitan ng intermediary, nagplano ang dalawa na manood ng pelikula. Malapit nang magsimula ang pelikula, hindi pa rin nakita ni Ikay ang lalaking ka-blind date niya, ngunit nakita niya si Uli na dumaan. Hula ni Ikay na iniwan siya ng kanyang ka-blind date. Kinailangan ni Uli na iayain si Ikay na manood ng pelikula kasama siya. Natapos ang pelikula, malamig ang hangin sa gabi. Inihagis ni Uli ang kanyang jacket kay Ikay. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumakad palayo. Ilang hakbang pa lang siya, tumawag ang intermediary. Lumabas na si Uli pala ang blind date ni Ikay. Nag-blind date siya sa ilalim ng ibang pangalan. Pag-uwi ni Ikay at pagtiklop ng jacket para kay Uli, nahulog ang isang notebook mula sa bulsa nito. Sa loob ay may listahan ng mga bagay na gustong gawin. Nakumpleto na ni Uli ang mga item doon. Kinabukasan, pumunta si Uli sa kumpanya ni Jello para makipagnegosasyon. Sumali rin si Ikay sa pulong bilang tagapamagitan. Pagkatapos ng ilang panahon ng pagkakakilala, unti-unting naging malapit si Uli kay Ikay. Itinalaga niya si Ikay bilang kanyang kinatawan. Maaaring kausapin ni Jello si Ikay tungkol sa anumang bagay. Nagtanong si Jello, gusto niyang malaman kung ano ang pangunahing tema ng aklat na Maze. Hiniling ni Uli sa kanyang tagahanga na si Ikay na sumagot. Pinuri si Ikay ni Uli sa kanyang malalim na pag-unawa. Nagsiselo si Jello sa interaksyon ng dalawa. Huwag na nating pag-usapan kung mababaw ang laro. Pwede bang huwag kang maging mababaw? Kung may problema ka, sabihin mo sa kanya.
Pagkasabi ng kanyang iniisip, agad umalis si Uli. Sinundan siya ni Ikay sa labas upang isauli ang jacket kay Uli. Tinanggap ni Ikay ang papel bilang kinatawan. Umaasa siyang makukumpleto ng dalawang panig ang pakikipagtulungan. Nang makita niyang gampanan na ni Ikay ang kanyang tungkulin, dinala siya ni Uli sa amusement park upang sumakay sa roller coaster. Sa pagtingin sa laro sa harap niya, gusto nang umatras ni Ikay. Naaalala pa niya noong high school, bumuo siya ng isang grupo para sumakay sa roller coaster. Hindi talaga nalalampasan ni Ikay ang takot sa loob niya. Tumanggi siyang subukan ang roller coaster. Kailangan ng roller coaster ng dalawang tao sa isang hilera. Magkasama sina Fiona at Gio sa isang grupo. Tatlo na lang ang natitira. Nakita niyang medyo nahihiya si Yuan. Nagboluntaryo si Ikay na sumama kay Yuan. Hinawakan ni Jello si Ikay. Palagi akong nakatingin sa computer. Halos matanggal na ang retina ko. Hindi ako makasakay sa roller coaster. Umalis sina Jello at Ikay. Naglaro ang dalawa ng isang magaan na laro. Hindi mapigilan ni Ikay na tumawa. Nangako si Jello na kahit kailan gusto ni Ikay na sumakay sa roller coaster, palagi siyang nasa tabi niya. Kung patuloy na matatakot si Ikay sa roller coaster, tutulungan din siya ni Jello na pumili ng ibang laro. Nang marinig si Jello na sinabi iyon, mahiyain na sumandal si Ikay sa rehas, na nagpakita ng masaya at masiglang ngiti. Bumalik si Ikay sa kasalukuyan at nahaharap sa mga kahilingan ni Uli. Hindi makatanggi si Ikay. Napilitan siyang sumakay sa roller coaster. Pagkatapos ng pagsakay, walang reaksyon si Ikay. Nanlambot ang mga binti ni Uli at hindi makalakad ng normal. Maliwanag na natatakot si Uli sa roller coaster, ngunit nagpupumilit siyang harapin ang hamon. Dahil wala siyang pagmamahal sa kanyang buhay, gusto niyang maranasan ang pakiramdam ng malapit sa kamatayan. Kaiba sa kanya, natatakot si Ikay sa kamatayan. Natatakot siya na pagkatapos niyang mamatay, hindi na niya makikita ang kanyang pamilya at mga kaibigan, hindi matupad ang kanyang mga pangarap at hindi makasama ang taong gusto niya. Mula sa pag-uusap ng dalawa, nalaman ni Uli na nabasa ni Ikay ang listahan ng mga bagay na gusto niyang gawin bago siya mamatay. Kusa niyang iminungkahi na gusto niyang makasama si Uli upang tapusin ang natitirang listahan. Kahit saan man gusto pumunta ni Uli, umayag siyang sumama kay Uli. Tinupad ni Ikay ang kanyang pangako at sinamahan si Uli sa isa pang roller coaster ride. Hindi pa rin makontak ni Jello si Ikay. Nang magkita sila kinabukasan, tinanong niya si Ikay tungkol sa mga aktibidad niya kahapon. Sinabi ni Ikay ang totoo. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Jello. Dati hindi siya naglakas loob na maglaro, ngunit ngayon ay naglakas loob na siya dahil lamang kay Uli. Sinabi ni Ikay na sinuportahan niya si Uli. Hindi ito ikinatuwa ni Jello. Ayaw na niyang ipagpatuloy ang pag-uusap kaya galit siyang umalis sa coffee shop. Pagkaalis ni Jello, patuloy siyang tinatawagan at tinitext ni Ikay, ngunit walang tugon. Biglang nagring ang cellphone ni Ikay. Tumawag si Uli. Gusto niyang imbitahan si Ikay na bisitahin ang aquarium sa hating gabi. Pumunta si Ikay sa tagpuan. Naglakad-lakad ang dalawa sa paligid ng aquarium. Gabi na, inihatid ni Uli si Ikay pauwi. Pagdating nila sa ibaba ng gusali ni Ikay, nagpaalam si Ikay at Uli sa isa't isa. Bago sila maghiwalay, tinanong ni Uli si Ikay, sa buhay, mawawalan ba tayo ng isang mahalagang tao? Naisip ni Ikay si Jello sa edad na 58. Kusa siyang nagpaalam kay Jello. Ngunit sa panahong iyon, hindi niya alam kung paano magpaalam. Baka hindi na niya siya makita ulit. Kahit magkita pa sila pagkatapos ng maraming taon, hindi na nila mababalik ang dating pakiramdam. Hindi alam ni Huang Yingzi na nasilayan ni Jiang Yi ang pag-usap nilang dalawa. Hindi lumapit si Jiang Yi upang mamagitan, sa halip ay umuwi siya kasama si Zhuang Yuan. Hindi maganda ang pakiramdam ni Jiang Yi, umupo siya sa sahig at uminom ng ilang lata ng beer. Pagka-uwi ni Huang Yingzi, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Guan Chao. Pumayag si Guan Chao na interviewin ni Huang Yingzi. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang interview sa isang cave. Hindi maganda ang panahon, nagsimulang umulan. Hindi nagdala ng payong si Huang Yingzi. Wala ring ugali si Guan Chao na magdala ng payong. Palagi niya itong nawawala. Tinanong ni Huang Yingzi kung bakit palaging nawawala ng mga tao ang kanilang payong. Sumagot si Guan Chao, ang ulan ay palaging humihinto. Kapag huminto ang ulan, nagiging walang silbi ang payong. Sa sandaling malaglag ng isang tao ang payong, ito ay magiging pag-aari ng susunod na taong makakapulot nito. Pagdating sa payong, naalala ni Huang Yingzi ang isang araw na umuulan sa high school. Ibinigay ni Jiang Yi ang payong kay Huang Yingzi na tumatakbo sa ulan. Sinabi niyang napulot niya iyon. Masayang binuksan ni Huang Yingzi ang payong. Nakita niya ang paborito niyang balyena na iginuhit sa transparent na payong. Tumayo si Huang Yingzi at pinaikot ang payong. Inahangaan ang cute na balyena. Tumalon si Huang Yingzi sa ulan dahil nagustuhan niya ang payong. Ang kagalakan ay hindi mailarawan ng mga salita. Pinahahalagahan ng gusto ni Huang Yingzi ang payong. Pumwesto siya sa hagdanan ng paaralan, nilulundag ang kanyang payong. Biglang lumitaw si Fang Mingyu mula sa likuran niya. Naintindihan ni Fang Mingyu na sa halip na sayangin ang oras kay Jiang Yi, na hindi gusto siya, mas mabuting itigil ito sa lalong madaling panahon at bawiin ang kanyang damdamin. Hinimok niya si Huang Yingzi na iayain si Jiang Yi na manood ng scene. Kung magpakita si Jiang Yi, ibig sabihin ay gusto rin niya si Huang Yingzi. Matapos iayain si Jiang Yi, nag-ayos si Huang Yingzi sa bahay para manood ng scene para sa isang date. Akala niya ay date nilang dalawa iyon. Hindi niya inaasahan na sasama rin si Zhuang Yuan. Orihinal na para sa dalawa lang sana
sina Jiang Yi. Ngunit ngayon ay naging 3 tao na ang kanilang lakad. Nagsimula nang ipalabas ang pelikula ng sandali. Umalis si Jiang Yi at Zhuang Yuan dahil sa isang tawag. May mga lalaking nanggugulo kay Lan Yifei. Hindi kalaban si Guan Chao, kaya agad siyang tumawag ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Doon lang nalaman ni Huang Yingzi ang nangyari. Siya mismo ang naglagay ng gamot sa sugat ni Jiang Yi. Hindi matitigan ni Jiang Yi si Huang Yingzi. Pinayuhan niya si Huang Yingzi na huwag nang mag-makeup sa susunod. Mas maganda raw siya ng 1-0, 000 beses kapag walang makeup. Hindi pa nagtatagal ang saya ni Huang Yingzi. Bigla niyang naalala na naiwan niya ang kanyang balye ng payong sa sinehan. Bumalik si Huang Yingzi upang hanapin ito, ngunit nawala na ang payong. Umiyak ng husto si Huang Yingzi. Lubos siyang nagsisisi. Hindi alam ni Huang Yingzi na isang araw na umuulan. Naghihintay si Jiang Yi sa labas ng sinehan, pinagmamasdan ang mga payong na ginagamit ng mga naglalakad. Hindi binigo ang kanyang pagsisikap, nakita niya ang 2 babae na maihawak na payong na may balyena na lumabas ng sinehan. Lumapit si Jiang Yi upang ipaliwanag na ang payong ay nawawala niyang gamit at matagal na siyang naghihintay doon para lang tulungan ang kanyang kaibigan na hanapin ang payong na ito. Napagtanto ng babae na ang tinatawag niyang kaibigan ay ang taong gusto ni Jiang Yi. Naantig ang babae sa kanyang katapatan, kaya ibinalik niya ang payong kay Jiang Yi. Pagkatapos ng panayam, bumalik si Huang Yingzi at Jiang Yi sa kanilang bayan para sa isang bagay. Uminom silang dalawa kasama si Guan Chao. Hindi sanay uminom si Jiang Yi. Hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay sa mga bisig ni Huang Yingzi. Huwag mo nang iling-iling, kung patuloy mo akong ililing, masusuka ako. Hindi ako gumagalaw. Masusobrahan ba ng ganito? Biglang binanggit ni Jiang Yi na lasing, na noong bata pa sila, madalas silang uminom ng rice wine at pagkatapos ay maglaro ng truth or dare. Nang araw na iyon, nagsinungaling siya. Sa katunayan, gusto niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Huang Yingzi. Dali-dali niyang iniunat ang kanyang kamay sa harap. Sa totoo lang, gusto kong kumain ng instant noodles. Galit na galit si Huang Yingzi. Dinala niya agad si Jiang Yi sa bahay at inihagi sa sofa. Akmang tutulungan sana ni Huang Yingzi si Jiang Yi na tanggalin ang kanyang sapatos, ngunit tumanggi si Jiang Yi. Hindi siya ganon kadaling lalaki. Dahil hindi niya mapigilan si Huang Yingzi, direktang hinubad ni Jiang Yi ang kanyang damit at sumigaw. Sumisigaw na ginagahasa siya ni Huang Yingzi. Wala akong ginawa. Huang Yingzi, malaki na kayo, maging maingat sa inyong sinasabi at ginagawa. Matapos ang maraming paghihirap, napakalma niya si Jiang Yi. Sumigaw si Jiang Yi na gusto niyang kumain ng instant noodles. Walang magawa si Huang Yingzi, kaya ipinagluto niya ito ng isang pakete ng instant noodles. Nakita niya itong kumakain ng mabilis, kaya ngumiti si Huang Yingzi at sinaway siya. Masarap ba ang instant noodles? Siguro dahil ikaw ang nagluto nito. Ikaw ang gago, nagkukunwari kang lasing sa akin. Nakita ng nanay ni Huang Yingzi na hindi kasama si Zhuang Yuan sa pagkakataong ito, kaya nag-alala siya kung may nagbago. Minungkahi niyang magpakasal na si Huang Yingzi. Pinayuhan din ng tatay niya ang kanyang anak, bagamat mahirap magmula sa pagiging magkaibigan mula pagkabata patungong magkasintahan, kailangan mong lampasan ang lambat na ito. Kung magkahawak kamay lang ang dalawa, magiging iba ang relasyon. Hindi makapagsalita si Huang Yingzi. Agad siyang nagpaliwanag na wala siyang relasyon kay Zhuang Yuan. Ang nakaraang blind date ay isang pag-arte lang nilang dalawa. Nagalit ang kanyang ina. Nang bumalik siya, nakita niya si Jiang Yi na nanonood ng dula sa tabi. Nalaman ni Huang Yingzi ang katotohanan mula kay Zhuang Yuan na nagbunyag na walang kasintahan si Jiang Yi. Nang marinig ito, agad na tinanong ng nanay ni Huang Yingzi si Jiang Yi kung gusto niya ang kanyang anak. Naghihintay si Huang Yingzi sa sagot ni Jiang Yi. Biglang tumawag si Chlo. Sinisisi si Jiang Yi sa paggawa ng sarili niyang desisyon at pagpapalit ng karakter sa maze mula sa isang matandang lalaki tungo sa isang high school student. Galit na galit ang boss at humingi ng paliwanag kay Jiang Yi. Kinabukasan, nagmadaling bumalik si Jiang Yi sa kumpanya upang harapin ang tanong ng amo. Hindi niya maipaliwanag kung bakit mas angkop ang karakter ng high school student sa larong ito. Nagsalita si Chlo para kay Jiang Yi. Hula niya, ang imahe ng high school student ay batay kay Huang Yingzi, kaya tinawagan niya ito at gustong humingi ng tulong upang kumbinsihin si Jiang Yi. Pumunta si Huang Yingzi sa kumpanya ni Jiang Yi, ngunit pagkapasok niya sa pintuan ng opisina, nakita niya ang eksena kung saan nagtatapat si Chlo kay Jiang Yi at hinalikan pa niya ito. Namula ang mga mata ni Huang Yingzi at tumalikod siya upang umalis. Dali-daling humabol si Jiang Yi, ngunit huli na ang lahat. Umuwi si Huang Yingzi na nawawala. Siya ay desperado. Hinampas niya ang globo na bigay ni Jiang Yi sa kanya at sinabing, gago ka. Sakto namang tumawag si Guan Chao. Sinamantala ni Huang Yingzi ang pagkakataon para hilahin si Guan Chao na magkaraoke. Tinitigan ni Guan Chao si Huang Yingzi na lasing, umiiyak at kumakanta habang sinisiraan si Jiang Yi. Tinanong ni Guan Chao si Huang Yingzi, bakit hindi mo pa sinabi ang damdamin mo ng mas maaga? Pero nag-alala si Huang Yingzi na baka hindi siya gusto ni Jiang Yi. Pagkatapos umamin, baka hindi na rin sila magkaibigan. Ang haba ng liig niya, bakit hindi niya makita ang puso ko? Ang haba ng liig niya, sa tingin mo baka mukha siya ng isang malaking puting gansa. Mukha ngang malaking puting gansa. Sa wakas ay naiuwi na ni Guan Chao si Huang Yingzi na lasing. Pag-uwi niya, nagpasalamat si Huang Yingzi kay Guan Chao sa pagiging kasama niya ngayon. Ipinangako niyang tutulungan siya sa huling hiling niya sa listahan. Labis na naantig si Guan Chao. Hindi makontak ni Jiang Yi si Huang Yingzi. Tinawagan niya ito ng maraming beses. Sa wakas, sinagot ni Huang Yingzi ang telepono. Aksidente siyang
siyang nahulog mula sa sofa at napasigaw. Inakala ni Jiang Yi na may nangyaring aksidente sa kanya, kaya dali-dali siyang tumakbo sa bahay ni Huang Yingzi para tignan. Ang biglaang pagdating ni Jiang Yi ay lubos na nakapagpapatauhan kay Huang Yingzi. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kabilis dumating ang kabilang partido. Umiwas ng tingin si Jiang Yi. Sinabi lang niya na naglalakad siya sa malapit. Hindi pa natatanong ni Huang Yingzi ang nangyari. Agad niyang sinuri ang sugat ng kabilang partido. Ano kung tingnan mo ako? Umalis ka, bastos ka. Nang matauhan si Huang Yingzi, nakita niyang naging parang pugad ng ibon ang buhok ni Jiang Yi. Yumuko siya sa kahihiyan at sinabi kay Jiang Yi na huwag na siyang puntahan. May chlo na rin naman daw siya. Nang marinig ang selos ni Huang Yingzi, dali-daling ipinaliwanag ni Jiang Yi na magkaibigan lang sila at malinaw niyang tinanggihan si Chlo. Ang mukha ni Huang Yingzi ay nagbago mula sa pagiging malungkot tungo sa pagiging masaya. Humarap siya at tinanong si Jiang Yi kung bakit niya binago ang setting ng karakter sa maze tungo sa isang high school girl na pinangalanang Bobbing Candy. Hindi naglakas loob si Jiang Yi na tumingin ng diretso sa mga mata ni Huang Yingzi. Sinabi niya na hindi pa niya nilalaro ang kanyang laro, kaya hindi niya maipaliwanag sa kanya. Sa katunayan, matagal nang nilalaro ni Huang Yingzi ang larong dinisenyo ni Jiang Yi. Noong bata pa siya, nabali ang kanyang binti at kailangan niyang manatili sa bahay. Araw-araw pa ring dumadalaw si Jiang Yi sa kanya sa bahay at nagdisenyo ng napakahirap na laro na mayroon lamang 6 na antas. Kung makapasa ka sa isang antas, makakakuha ka ng gantimpala. Gago, nilalaro ko na ang larong ginawa mo dati. Natapos ko na rin ang larong iyon. Pagka-uwi ni Jiang Yi, dali-daling lumapit si Zhuang Yuan upang magtanong tungkol sa kalagayan ni Huang Yingzi. Nang malaman niyang galos lang ito, nakahinga siya ng maluwag. Kinumbinsi niya si Jiang Yi na umuulan bukas. Pwede siyang umamin kay Huang Yingzi gamit ang isang payong na may balyena. Sinunod ni Jiang Yi ang payo ni Zhuang Yuan. Inimbitahan niya si Huang Yingzi sa isang dinner sa isang restaurant. Masayang sumang-ayon si Huang Yingzi. Nang gabing iyon, dumating si Jiang Yi sa restaurant na nakasuot ng suit at kurbata at naghintay. Ngunit pagkatapos ng trabaho, nagmamadaling papunta si Huang Yingzi sa date nang bigla siyang pinigilan ni Guan Chao. Walang pasabi, inila siya ni Guan Chao papasok sa sasakyan upang gawin ang kanyang huling kahilingan. Hindi inaasahan, dinala ni Guan Chao si Huang Yingzi sa bundok sa labas ng bayan. Gustong tawagan ni Huang Yingzi si Jiang Yi, ngunit walang signal sa lugar ng bundok. Kailangan niyang maglakad ng malayo upang makahanap ng signal. Hanggang sa magsara ang restaurant, saka lang nakatanggap si Jiang Yi ng tawag mula kay Huang Yingzi. Ngunit dahil mahina ang signal, narinig lang niya na sina Huang Yingzi at Guan Chao ay nasa bundok. Bumuntong hininga si Jiang Yi at tahimik na umalis sa restaurant. Sa gitna ng ulan, pinanood niya ang balyena sa payong na lumayo ng may kalungkutan. Nawala muli ang signal. Wala nang magawa si Huang Yingzi kundi tanggapin ang kapalaran at pumunta sa tabi ni Guan Chao. Ipinahayag ni Guan Chao ang kanyang huling hiling, na saksihan ang pagsikat ng araw pagkatapos ng ulan. Nag-usap at nagtawanan ang dalawa habang naghihintay sa pagsikat ng araw. Hindi alam ni Huang Yingzi na sa sandaling ito, hindi makatulog si Jiang Yi. Tinitingnan niya ang mga larawan ng mga kaibigan, nag-iisip pabalik sa nakaraan. Sa gabi bago ang entrance exam sa kolehiyo, iniisip ng mga estudyante kung aling universidad ang applyan. Nais ni Jiang Yi na makasama si Huang Yingzi sa iisang lungsod, kaya kusa siyang tumulong sa class president na magpasa ng aplikasyon para sa voluntaryong gawain. Nang malaman niyang pupunta si Huang Yingzi sa Beijing, nanatili si Jiang Yi sa kanyang kinatatayuan. Matapos malaman ang hangarin ni Huang Yingzi, tila nagbago si Jiang Yi. Hindi niya pinansin si Huang Yingzi at ikinulong ang sarili sa kanyang silid. Nagsimula siyang mag-aral ng mabuti, hindi na natutulog sa klase. Ang pagsisikap ay nagbunga sa mock exam. Nakakuha si Jiang Yi ng mataas na marka at labis siyang natuwa. Sa maulap na umaga, pinanood ni Huang Yingzi at Guan Chao ang pagsikat ng araw. Naguguluhan siya, malinaw na hindi mahilig maglaro ng chess at gumawa ng isda si Guan Chao, kaya bakit niya ito isinama sa listahan ng mga hiling. Kumbaga, ang mga hiling na ito ay para sa kaibigan ni Guan Chao. Noong bata pa si Guan Chao, napakalungkot niya. Mayroon siyang kakaibang personalidad at hindi niya gusto ang makipaglaro sa iba. Madalas siyang magsulat ng libro mag-isa sa kanyang silid. Hanggang sa lumaki siya, doon lang niya naintindihan na ang magagandang bagay na ibinabahagi sa mga kaibigan ay magpapasaya sa kanya. Kaya't gusto niya talagang magkaroon ng kaibigan. Ngayon, kaibigan mo na rin ako. Pero ang pinakahinahangaan ko ngayon ay si Jiang Yi. Ang mga salitang ito ay halos parang pagtatapat na nagpatulala kay Huang Yingzi. Dali-dali siyang tumalikod at nagpalit ng paksa. Sa sandaling ito, sumisikat ang araw. Nagsasaya ang dalawa sa sikat ng araw at nagtatamasa ng magandang tanawin. Inihatid ni Guan Chao si Huang Yingzi pauwi. Nakita ni Jiang Yi ang eksenang ito. Nagulantang ang kanyang puso. Pinatay niya ang telepono at hindi sinagot ang tawag ni Huang Yingzi. Dahil hindi makontak si Jiang Yi, napilitan si Huang Yingzi na hanapin si Zhuang Yuan. Nagsinungaling si Zhuang Yuan na hindi rin niya mahanap si Jiang Yi, ngunit hindi maitago ng kanyang umiiwas na mga mata kay Huang Yingzi. Minsan nang tinulungan ni Zhuang Yuan si Jiang Yi na itago ito dahil si Jiang Yi ay nagsikap sa pag-aaral, kaya hindi na siya nagmamalasakit kay Huang Yingzi. Napakunot noo si Huang Yingzi. Buong araw siyang sadyang umiyak sa harap ni Zhuang Yuan. Wala siyang interes sa pag-aaral dahil kay Jiang Yi. Baka hindi na siya makapag-aral sa universidad. Wala nang magawa si Zhuang Yuan kundi umamin. Kamakailan, abala si Jiang Yi sa paghahanap sa kanya para sa dagdag na aralin. Upang mapabuti ang kanyang mga marka hanggat maaari sa huling minuto, upang makapasok sa parehong lungsod ni Huang Yingzi. Sa tuwing nakakaramdam siya ng antok, magdidrawing siya ng balyena
na sa papel, sa gayon ay hindi na siya makakaramdam ng antok. Pagkatapos ay kinuha niya ang test paper ni Jiang Yi at ibinigay kay Huang Yingzi upang tingnan ang makabuluhang pinabuting marka at ang balyena sa test paper. Hindi napigilan ni Huang Yingzi na lumuha. Dali-dali siyang tumakbo sa klase ni Jiang Yi, umiti sa natutulog na lalaki. Lihim niyang inilagay ang isang bote ng gatas sa kanyang mesa. Araw-araw pagkatapos noon, sumusunod si Huang Yingzi kay Jiang Yi na parang buntot. Bakit ka sumusunod sa akin? Sige na, susundin na kita. Pag ganon, pwede na ba akong sumunod sa iyo kahit saan? CJ, mabilis na lumabas ang resulta ng entrance exam sa universidad. Binuksan ni Jiang Yi ang website ng may malaking pag-asa. Sa kasamaang palad, napakababa ng kanyang marka. Hindi siya nakapasok sa anumang universidad sa Beijing. Malungkot na ikinulong ni Jiang Yi ang kanyang sarili sa kanyang silid. Binista ng kanyang ina ang kanyang anak at pinayuhan siyang mag-aral sa ibang bansa sa England. Galit na pinalayas ni Jiang Yi ang kanyang ina. Ayaw niyang iwanan si Huang Yingzi dahil hindi nakapasok sa universidad. Idineklara ni Jiang Yi sa harap ng kanyang mga kaibigan na hindi na siya mag-aaral sa universidad. Sa hinaharap, magtatrabaho siya sa lungsod kung saan nakatira ang marami sa kanyang mga kaibigan upang mahanap sila at makipaglaro. Natahimik ang lahat ng kanyang kaibigan. Hindi gustong pigilan si Jiang Yi. Narinig ni Huang Yingzi ang sinabi ni Jiang Yi at galit siyang tumalikod at umalis. Sinundan ni Jiang Yi si Huang Yingzi hanggang sa kanyang bahay. Tahimik siyang umupo sa tabi niya, hindi naglakas loob na magsalita. Hindi nakalimutan ni Huang Yingzi na tuyain si Jiang Yi. Sa hinaharap, ang isang tao ay magiging mas mahusay. Ang isang tao ay magpapalipas lang ng oras sa buong araw. Kaya hindi na tayo makakapaglaro ng magkasama. Pagkatapos niyang sabihin iyon, binitawan ni Huang Yingzi ang kanyang chopsticks at tumakbo papasok sa kanyang silid. Wala nang magawa si Jiang Yi kundi umalis. Hindi niya alam na umiiyak si Huang Yingzi sa loob ng silid. Hindi niya mapigilan ang pagluha. Ayaw din niyang sadyang sabihin iyon kay Jiang Yi. Bumisita lang ang nanay ni Jiang Yi upang magmakaawa sa kanya, napayuhan si Jiang Yi na mag-aral sa ibang bansa sa England. Ang pagtingin ni Jiang Yi sa kanya ay mas mabigat kaysa sa iba. Nangako si Huang Yingzi sa nanay ni Jiang Yi na palalayasin si Jiang Yi. Isinuot niya ang damit na bigay ni Lan Yifei at nakipagkita kay Zhuang Yuan. Naglalakad ang dalawa sa tabing dagat. Binanggit ni Huang Yingzi si Jiang Yi. Dati niyang sinabi sa kanya na ang pangarap niya ay maging isang game designer. Masayang-masaya si Huang Yingzi nang marinig ito. Ngunit ngayon, gusto nang isuko ni Jiang Yi ang kanyang pangarap dahil sa kanya. Hindi niya ito papayagan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, namula ang mga mata ni Huang Yingzi. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Zhuang Yuan at hiniling sa kanya na tulungan siyang magpanggap sa isang dula upang mabilis na paalisin ang lalaking laging nanggugulo sa kanya. Inisip ni Zhuang Yuan na may problema si Huang Yingzi. Hinawakan niya ang kamay ni Huang Yingzi at humakbang pasulong. Nagkwenta ng oras si Huang Yingzi, sadyang naghintay kay Jiang Yi sa daan na madalas niyang dinadaanan. Nakita ni Jiang Yi ang matalik na eksena ng dalawa. Nakaramdam siya ng kalituhan. Sinundan niya ang dalawa sa buong daan na parang zombie. Sa huli, pilit siyang umalis. Pinanood ni Huang Yingzi ang kanyang pag-alis. Tuloy-tuloy ang kanyang pagluha. Sa huli, hindi niya napigilan ang pag-iyak. Hanggang sa matapos ni Huang Yingzi ang kwento, saka lang napagtanto ni Zhuang Yuan na ginamit siya nito. Nag-alala siya na baka hindi siya maintindihan ng kanyang matalik na kaibigan sa loob ng 12 taon. Kaya dali-dali niyang tinulungan si Huang Yingzi na dayain si Jiang Yi para magkita. At sinabi niya kay Huang Yingzi na kailangan niyang ipaliwanag ang nangyari noong taong iyon. Sa wakas ay nagkita rin sina Huang Yingzi at Jiang Yi. Ipinaliwanag niya sa kanya ang dahilan kung bakit niya nakalimutan ang kanilang appointment. Hindi pa rin humupa ang galit ni Jiang Yi. Nainggit siya kay Huang Yingzi dahil mas gusto nitong panoorin ang pagsikat ng araw kasama si Guan Chao kaysa sa kanya. Hindi masabi ni Huang Yingzi kay Jiang Yi ang tungkol sa listahan ng mga bagay na gustong gawin bago mamatay. Nag-aalangan siya at hindi alam kung paano magpapaliwanag. Nakita ni Zhuang Yuan na nagtatalo pa rin ang dalawa. Gusto niyang magpaliwanag. Noong taon na iyon, nagpanggap siyang magkasintahan sila ni Huang Yingzi. Sinabi ni Jiang Yi na alam niyang nagpapanggap lang sila. Malapit siya kay Huang Yingzi kaya nahulaan niya ang iniisip ni Huang Yingzi. Nagalit siya dahil hindi dapat ganoon ang pamamaalam ni Huang Yingzi sa kanya. Gumawa siya ng desisyon nang hindi humihingi ng kanyang opinyon. Galit na galit si Jiang Yi at hindi niya mapatawad si Huang Yingzi, kaya hindi niya ito kinausap sa loob ng 12 taon. Dahil sinira mo ang iyong pangako, tulad ng sinabi mo noon na lagi mo akong susundan bilang aking buntot. Umalis si Jiang Yi nang hindi lumilingon, iniiwan si Huang Yingzi sa likuran. Umuulan ang kanyang mga luha. Pagka-uwi, kinuha ni Huang Yingzi ang globo na ibinigay ni Jiang Yi sa kanya. Sa katunayan, pinagsisisihan niya ang kanyang desisyon. Naaalala ni Huang Yingzi si Jiang Yi. Sa loob ng 12 taon, ang lungsod ng London sa globo ay lubusang nawasak. Galit niyang itinuring ang globo na parang si Jiang Yi upang ipahayag ang kanyang sama ng loob. Aksidente niyang nabasag ang globo. Naglalaman ito ng maraming card. Ang mga card ay maingat na iginuhit. Ang bawat isa ay si Huang Yingzi na may iba't ibang estilo. Itinala niya ang bawat masayang sandali niya at pagkatapos ay inilagay ang mga ito sa card. Hawak ang mga card na ito, tumakbo si Huang Yingzi sa kumpanya ni Jiang Yi nang may di masasabing kagalakan. Siya ang kinatawa ni Guan Chao na maaaring magbigay ng mungkahi sa disenyo ng pangunahing karakter sa laro ng maze. Kinuha niya ang card at sinabi sa lahat, ang babae sa card ay pinangalan ng Bobbing Candy. Siya ay isang babae na maaaring maglakbay sa oras at espasyo. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang ibalik ang kanyang relasyon sa mga kaibigan sa iba't ibang oras at espasyo. Si Bobbing Candy ay may iba't ibang estilo na maaaring magdala ng pagiging bago at kaguluhan sa mga manlalaro. Nakumbinsi ang boss at pumayag na gamitin si Bobbing Candy bilang pangunahing karakter ng laro. Jiang Yi, ano sa tingin mo? Sa tingin ko, okay lang. Ang mga maselang drama
drawing at magandang hitsura. Bakit hindi na lang natin gamitin ang mga ito bilang blueprint? Tinulungan ni Huang Yingzi si Jiang Yi na pakalmahin ang hidwaan sa kumpanya. Kasabay nito, taos puso rin siyang humingi ng paumanhin sa pagkaantala sa kanilang appointment. Pinatawad ni Jiang Yi si Huang Yingzi. Sa wakas ay nagkasundo rin ang dalawa. Nag-internship si Zhuang Yuan sa kumpanya ni Fang Mingyu. Nakilala siya ng kasintahan ni Fang Mingyu at ikinuwento kay Zhuang Yuan ang tungkol sa relasyon niya kay Fang Mingyu. Nagtanong din siya kay Zhuang Yuan na gawin ang isang bagay para sa kanya. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Zhuang Yuan sina Huang Yingzi at Jiang Yi sa hotel. Inakala ng mga magkababata na maghahapunan lang sila. Hindi nila inaasahan na pagdating ni Fang Mingyu, agad siyang inalok ng kasal ng kanyang kasintahan sa harap ng kanyang mga kaibigan noong kabataan. Kung hindi papayag si Fang Mingyu, luluhod siya. Si Fang Mingyu ay parang nakatayo sa apoy. Tinitigan niya ang kanyang mga kaibigan ng nahihiya. Kailangan niyang tanggapin ang alok ng kanyang kasintahan. Nakita ni Zhuang Yuan ang eksenang ito at halos hindi na niya mapigilan ang kanyang luha. Agad siyang nauna sa pagpalakpak upang itago ang lungkot sa kanyang kalooban. Naunawaan ng mga kaibigan ang sakit sa puso ni Zhuang Yuan. Alam nilang lahat ang damdamin ni Zhuang Yuan para kay Fang Mingyu. Pagkagabi bago ang entrance exam sa kolehiyo, lihim na humingi ng tulong si Zhuang Yuan kay Huang Yingzi upang alamin kung saang universidad mag-aaral si Fang Mingyu. Nang malaman niyang gustong mag-apply ni Fang Mingyu sa isang nangungunang universidad, ang Tsinghua University, nalungkot si Zhuang Yuan. Ngunit para kay Fang Mingyu, dali-dali siyang gumawa ng desisyon. Sa araw ng paglabas ng resulta ng entrance exam sa universidad, nakapasa si Zhuang Yuan sa Tsinghua University at Peking University. Si Fang Mingyu naman ay natanggap sa Jiangsu University. Mukha siyang galit, hindi niya pinansin si Fang Mingyu na inaalalayan siya. Ngalangala ni Fang Mingyu ang isang lollipop sa kanyang bibig upang hikayatin siya. Sa katunayan, mula pa sa simula, alam na niyang dumating si Huang Yingzi upang mangolekta ng impormasyon. Kaya sadyang sinabi niya na gusto niyang mag-apply sa Peking University at Tsinghua University. Umaasa rin siyang makakapag-aral sila ng dalawa sa iisang universidad, kumain sa kantin ng magkasama at maglakad-lakad sa tabing ilog. Nang lumabas ang resulta ng universidad, tumawag ang Jiangsu University. Naanyayahan si Fang Mingyu na magpatala sa unang batch. Sa huli, natalo siya sa katotohanan at kinailangan niyang piliin ang Jiangsu University. Sadyang nilinlang niya si Huang Yingzi para lang makapasa si Zhuang Yuan sa pagsusulit at makapasok sa universidad na gusto niya. Niyakap ni Fang Mingyu si Zhuang Yuan na may mukha ng paghihirap. Hindi niya mapigilan ang pagluha. Ang oras ay bumalik sa kasalukuyan. Lasing na si Zhuang Yuan. Partikular niyang sinabi kay Jiang Yi, "Huwag mo nang paghintayin pa si Huang Yingzi. Kung hindi, matutulad ka rin sa akin." Tinitingnan ang babaeng mahal mo na nakasuot ng singsing na diamante ng iba. Naghintay siya sa iyo ng 12 taon, hindi na siya pwedeng maghintay pa. Nakumbinsi si Jiang Yi at hinanap si Huang Yingzi. Inimbitahan niya itong manood ng scene. Inupahan pa niya ang buong sinehan. Matapos ang pelikula, naalala ni Jiang Yi ang sinabi ni Huang Yingzi. Naghintay siya hanggang matapos ang credits. Nang tumayo si Huang Yingzi upang umalis, tinawag niya ito. "May nahulog ka ba?" Tinitigan ni Huang Yingzi ang nawawala niyang payong na may balyena, pagkatapos ay nakita itong muli. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga nakaraang eksena. Hindi niya napigilan ang pamumula ng kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailanman mawawala ang mahalagang payong na ito. Kinabukasan, ang amo ni Fang Mingyu ay kinausap siya. Nais ng kumpanya na piliin siya bilang kandidato para sa posisyon ng Vice President. Ang kabilang tao ay ang kanyang kasintahan. Nagpasya ang kumpanya na hayaan silang dalawa na mag-ulat ng publiko at pipiliin nila ang pinakamay kakayahan bilang Vice President. Alam din ito ng kasintahan. Nang gabing iyon, maingat na inihanda ang isang mapa ng pagkain. Kinumbinsi niya si Fang Mingyu na umatras mula sa halalan. Mag-asawa naman sila. Kung matuklasan ang isang relasyon sa trabaho, pareho silang matatanggal. Nahulaan ni Fang Mingyu ang iniisip ng kanyang kasintahan. Ipinahayag niya ang kanyang saloobin. Nagulat ang dalawa ng publiko kung sino ang manalo ang makakakuha ng posisyon ng Vice President at ang matalo ay kailangang magbitiw. Walang posibilidad na matanggal. Hindi natuwa ang kasintahan. Patuloy niya itong kinumbinsi. Nakatanggap si Fang Mingyu ng tawag mula kay Huang Yingzi. Sinamantala niya ang pagkakataon para umalis. Hiniling ni Huang Yingzi na pumili siya ng damit para sa kanya upang maging masaya ang kanyang date kay Jiang Yi bukas. Maingat na pumili si Fang Mingyu ng hikaw para sa kanya. Nagdala rin siya ng pabango at kandila, umaasa sa unang date ni Huang Yingzi at Jiang Yi. Ngunit hindi naintindihan ni Jiang Yi ang romantikong estilo. Pagpasok niya sa pinto, nakita niyang napakadilim, kaya agad niyang binuksan ang ilaw. Bumuntong hininga si Huang Yingzi. Nagsimula siyang magluto pagkatapos buksan ang ilaw. Nakalulungkot kahit ang maliwanag na ilaw ay hindi makasalba sa kanyang masamang kasanayan sa pagluluto. Ang mesa ay puno ng sunog na pagkain. Wala silang magawa. Sa huli, instant noodles lang ang kinain nila. Pagkatapos kumain, binuksan ni Huang Yingzi ang video. Nasa loob ang pagtatapat ni Jiang Yi kay Huang Yingzi. Ang video na ito ang gantimpala, sabi ni Jiang Yi kapag natapos ang laro. Nang panoorin ni Huang Yingzi ang video na ito, umiyak siya ng husto. Nalunod siya sa kalungkutan, hindi napansin si Jiang Yi na nag-aalangan sa pintuan. Gusto niyang magpaalam kay Huang Yingzi, ngunit takot siyang makita ang babaeng mahal niya. Hindi na siya makakaalis pa. Umalis lang si Jiang Yi. Narinig ni Huang Yingzi ang ingay at lumabas sa balkonahe. Nakita niyang papalayo na ito. Naghintay siya hanggang sa lumingon ito. Dali-daling umupo si Huang Yingzi na nakadapa, nakasandal sa dingding. Hindi siya tumigil sa pag-iyak nang marinig niya ang tunog ng sasakyan na papalapit.
palayo. Hindi na mapigilan ni Huang Yingzi ang kanyang damdamin, dali-dali siyang tumakbo pababa ng hagdan at baliw na pinadalhan ng bisikleta si Jiang Yi. Buong tapang niyang nilabanan ang malakas na ulan. Masakit niyang isinigaw ang pangalan ni Jiang Yi at tila naramdaman ito ni Jiang Yi. Lumingon siya at nakitang walang tao sa kalsada. Malungkot siyang tumalikod, hindi napansin si Huang Yingzi na kalalabas lang. Jiang Yi, nanalo ako sa laro, gusto rin kita. Magsikap kang mag-aral at hihintayin kitang bumalik. Sa puntong ito, inilabas ni Huang Yingzi ang video na ito, naghihintay ng tugon mula kay Jiang Yi. Uminom ng alak si Jiang Yi, tumingin ng diretso sa mga mata ni Huang Yingzi at nang sasabihin na niya ang "Ti gusto kita." Biglang tumawag si Chlo at pinapunta siya sa kumpanya. Matapos ang trabaho, umuwi si Jiang Yi. Nakita niya si Huang Yingzi sa tapat na umiikot sa mundo. Dahil sa pagkabagot, nahulaan niyang marahil ay galit ito. Dali-dali niyang ipinagpatuloy ang kanilang naputol na pag-uusap. "Pakinggan mong mabuti, nasa harap mo ako, kaibigan. Sa harap ko ay Africa." Hindi sinasadyang tumingala si Huang Yingzi. Binuksan ni Jiang Yi ang flash ng telepono sa tapat. Walang buhay na tiningnan siya ni Huang Yingzi. Bumalik ang kanyang isip sa high school. Ginamit ni Jiang Yi ang pinakamahalagang game console para makipagpalit ng upuan upang makita si Huang Yingzi. Nang malaman ito ni Huang Yingzi, naintindihan niya ang intensyon ng kabilang partido. Masaya siya sa sandaling ito, ang kaligayahan ay bumalot sa puso ni Huang Yingzi. Hindi na siya makapaghintay pa, kahit ang elevator ay hindi na niya hinintay. Umakyat siya sa hagdan patungo sa palapag ni Jiang Yi at niyakap ng mahigpit ang kanyang mahal. Bago pa siya lubusang madala sa damdamin, biglang nakita ni Huang Yingzi ang isang pares ng tsinelas sa ilalim ng kortina sa loob ng kwarto. Kinuha niya ang sandata at pinilit si Zhuang Yuan na lumabas. Sa pagkakataong ito, ang puno ng pagmamahal na eksena ng pagtatapat ay naging isang eksena ng interogasyon sa loob lamang ng ilang segundo. "Sa tingin mo nagpepelikula ka? Gumagawa ng pelikulang backdoor." "Ano ang backdoor? Hindi pa ako nakakita niyan." Ang backdoor ay isang reporter na sinusubaybayan ang kanyang mga kapitbahay araw-araw. "Ikaw talaga, bakit hindi pa kita pinatay kanina?" Hinanap ni Huang Yingzi ang dalawa para mag-usap. Tinanong sila kung paano magbagong buhay. "Kung gayon, aalis na ako at iiwan ko ito sa inyong dalawa." Opisyal na naging magkasintahan. Maraming gustong gawin si Huang Yingzi. Nahihiya siyang isinulat ang huling linya, isang halik. Sumunod si Jiang Yi sa pamamagitan ng pagpapalit ng profile picture sa isang couple photo. Susunod ay ang paghawak ng kamay. Nang lumabas ang dalawa, abala si Jiang Yi sa kanyang telepono. Naghanap ng pagkakataon si Huang Yingzi upang hawakan ang kanyang kamay. Nang malapit na niyang mahawakan, itinaas ni Jiang Yi ang kanyang kamay at inilipat ang hawak ng telepono. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Huang Yingzi. Inilabas niya ang mga bagay na isinulat niya. Umiti si Jiang Yi na nakakaunawa, kusang hinawakan ang kamay ni Huang Yingzi at kasama niya ay tinapos ang susunod na bagay, magsuot ng parehong damit. Pinili ni Huang Yingzi ang isang pink na hoodie para kay Jiang Yi. Nagpunta ang dalawa sa claw machine na nakasuot ng couple outfit. Niyakap ni Jiang Yi si Huang Yingzi mula sa likod at hinawakan ang kanyang kamay, nakaharap sa kanya. Siya mismo ang kumuha ng manika para kay Huang Yingzi. Nagkaroon ng malapit na interaksyon ang dalawa. Nanatili si Huang Yingzi sa kanyang pwesto, puno ng tamis ang kanyang puso. Nang matupad ang bawat hiling, gayon ay isang huling halik na lang ang natitira. Ang isang lalaki at babae na magkasama, mula pagkabata hanggang magkasintahan, sa iisang kwarto. Pareho silang medyo hindi pa sanay sa pagbabago ng kanilang relasyon. Kahit ang mga matalik na bagay ay naging mas mahirap. Magkaharap na umupo ang dalawa, kinakabahan na lumapit sa isa't isa. Nang magkakalapit na sila ay muli silang naghiwalay. Naisip ng dalawa na marahil ay masyado na silang sanay sa isa't isa, kaya hindi sila maging intimo. Naisip ni Huang Yingzi ang isang magandang ideya. Nagsuot silang dalawa ng salamin para hindi makita ang mukha ng isa't isa. Marahil ay makahalik na sila. Sinubukan nilang muli, biglang tumawa si Huang Yingzi. Pakiramdam niya ay hinahalikan niya si Wong Kar-wei. Napakakatawa. Binitawan ng magkasintahan ang pagsubok na humalik. Humiga si Huang Yingzi sa balikat ni Jiang Yi at pinatulog siya kasama niya. Humiga ang dalawa sa kama. Titig na titig si Jiang Yi kay Huang Yingzi. Ang ganda ng kapaligiran. Biglang idinilat ni Huang Yingzi ang kanyang mga mata at hinalikan si Jiang Yi. Gumanti si Jiang Yi. Sa wakas, nalampasan ng dalawa ang agwat sa pagitan ng magkaibigan. Magiging isang tunay na magkasintahan. Opisyal na sinimula ng dalawa ang kanilang relasyon. Magdadala si Jiang Yi ng masarap na pagkain para sa kanyang kasintahan. Pupunasan ang salsa sa labi nito at muling maghahalikan. Masayang hinalikan ni Huang Yingzi ang mukha ni Jiang Yi. Nag-iwan ng bahagyang bakas ng labi. Pagkatapos ng trabaho, nag-date ang dalawa sa bahay ni Jiang Yi. Si Zhuang Yuan, nakasalukuyang nakatira kay Jiang Yi, ay umuwi pagkatapos ng trabaho. Mukhang nag-aalala siya. Kamakailan, may problema si Fang Mingyu. Nag-aalala si Zhuang Yuan para sa kanyang mahal. Si Fang Mingyu at ang kanyang kasintahan ay nagtatrabaho sa parehong kumpanya. Malinaw, ipinagbabawal ng kumpanya ang mga internal na relasyon para mapanatili ang trabaho. Lihim na nagmamahalan ang dalawa sa ilalim ng lupa. Hindi sila makakapunta sa isa't isa ng hayagan. Ang dalawa ay nagpapaligsahan para sa posisyon ng Deputy Administrative Director. Natatakot ang ambisyosong kasintahan sa kakayahan ni Fang Mingyu at gustong gumamit ng maruming taktika para paalisin si Fang Mingyu sa halalan na ito. Naisip ng kasintahan si Xiao Tong, isang babaeng empleyado na kalalabas lang sa trabaho. Nang dumating si Xiao Tong sa kumpanya, hindi sinasadyang natuklasan ni Fang Mingyu na sinadya niyang itago ang kanyang pagbubuntis bago pa
pa man siya mahal. Bilang manager ng Human Resources Department, nahihirapan si Fang Mingyu kung sasabihin ba niya ang totoo sa kumpanya. Ikinuwento niya ang kanyang problema sa kanyang kasintahan. Pinayuhan siya ng kanyang kasintahan na sabihin ang totoo mula sa pananaw ng kumpanya. Ngunit bilang isang babae, naiintindihan ni Fang Mingyu ang kanyang sitwasyon. Ni hindi pa niya alam ang gagawin. Matapos mag-isip, handa si Fang Mingyu na tulungan siyang itago ang katotohanan na para bang matapos magsimulang magtrabaho si Xia Otong, saka lang niya natuklasan na buntis siya. Hindi ito panloloko sa kumpanya. Akala ni Fang Mingyu ay matagumpay niyang nalutas ang bagay na ito hanggang kinabukasan, inihayag ang pagbubuntis ni Xia Otong. Siya ay tinanggal sa trabaho ng kumpanya. Inakala ni Xia Otong na si Fang Mingyu ang nagsumbong, kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit kay Fang Mingyu. Agad na nalaman ni Fang Mingyu na ang kanyang kasintahan ang nasa likod nito. Magkaiba ang kanilang paninindigan at nagkaroon sila ng malaking pagtatalo. Kinabukasan, inimpak ni Xia Otong ang kanyang mga gamit at umalis sa kumpanya. Ipinaliwanag sa kanya ni Fang Mingyu, "Sigurado akong hindi ko ito iniulat sa kumpanya, ngunit ikaw mismo ay may kasalanan dahil sinabi mo ang sikreto ni Xia Otong sa iyong kasintahan." Alam ni Fang Mingyu na walang karapatan ang kumpanya na tanggalin si Xia Otong dahil buntis siya. Maaaring gumawa si Xia Otong ng legal na aksyon. Hindi alam ni Fang Mingyu na ang kanyang mga salita laban sa kumpanya ay nai-record ni Xia Otong upang talunin si Fang Mingyu. Naisip ng kasintahan si Xia Otong na may alitan kay Fang Mingyu. Gusto niyang makuha ang recording ng pag-uusap ng dalawang babae para pabagsakin si Fang Mingyu. Nagtagumpay ang kasintahan sa pagkuha ng recording at ipinadala ito nang hindi nagpapakilala sa kanyang supervisor. Sa sandaling ito, nahulaan na ni Fang Mingyu na ang kanyang kasintahan ang nasa likod nito. Hanggang sa dumating si Xia Otong para humingi ng tawad at sabihin ang totoo, nalubusang kinumpirma ang masamang ugali ng kasintahan. Hindi si Fang Mingyu ang babaeng madaling sumuko. Kinabukasan, buong tapang siyang pumasok sa conference room at nagsumite ng kanyang pagbibitiw. Kasabay nito, sa harap ng mga lider ng kumpanya, isiniwalat niya ang kanilang relasyon. Ipinagbabawal ng kumpanya ang internal na relasyon. Mas gugustuhin pa ni Fang Mingyu na mamatay ng sabay-sabay kaysa hilahin ang kanyang kasintahan mula sa posisyon ng kandidato para sa deputy director. Kasabay nito, ipinaalam niya sa bastardo. Galit na galit ang bastardo niyang kasintahan. Nilapitan niya si Fang Mingyu habang lasing. Walang oras si Fang Mingyu upang baguhin ang password ng pintuan na nagbigay sa kanyang kasintahan ng pagkakataong pumunta sa kanyang bahay. Hanggang ngayon, inakala pa rin ng kasintahan na hindi siya nagkamali na ang lahat ng ginawa niya ay para sa kinabukasan ng kanilang dalawa. Pareho silang may parehong interes. Inutusan ng kasintahan si Fang Mingyu na tawagan ang pinuno at ipaliwanag na masyado siyang na-stress sa trabaho kaya nagkaroon siya ng delusional. Lahat ng sinabi niya sa kumpanya ngayon ay kasinungalingan. Tumanggi si Fang Mingyu na paalisin ang bastardong iyon. Nagalit ang kasintahan at ginawa ang mali kay Fang Mingyu. Kinabukasan, nag-alala si Zhuang Yuan tungkol sa sitwasyon ni Fang Mingyu. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan noong bata pa siya para pumunta sa bahay ni Fang Mingyu. Narinig niya ang malakas na sigaw ni Huang Yingzi sa labas ng pinto. Tiningnan ni Fang Mingyu ang litrato ng 6 na tao sa lupa. Sa kabutihang palad, nang lubos siyang mawalan ng pag-asa. Mayroon pa ring mga kaibigan na maaasahan. Matapos ang mahabang katahimikan, binuksan ni Fang Mingyu ang pinto. Nakita niya ang sugat sa mukha ng kanyang kaibigan. Niyakap siya ni Huang Yingzi ng mahigpit at umiyak ng labis. Paano naman matatanggap ni Huang Yingzi ang ganitong pananakit? Pinangunahan niya sina Jiang Yi at Zhuang Yuan papunta sa kumpanya. Sa tulong ni Zhuang Yuan, walang kahirap-hirap na nakapasok ang tatlo sa gusali ng opisina. Dumating sila sa harap ng bastardo. "May appointment ba kayo? Kailangan din ng appointment para manakit ng tao. Sino ka sa tingin mo?" Pinigil ng dalawang lalaki ang bastardo upang masapak siya ni Huang Yingzi. Habang nakikipag-away sila sa mga security guard, dali-daling tumakbo si Fang Mingyu sa kumpanya. "Idagdag mo pa ako." Matapos nilang asikasuhin ang bastardo, mas maganda ang pakiramdam ni Fang Mingyu. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang buhay pagkatapos niyang pumasok sa lipunan, inilaan niya ang lahat ng kanyang oras at lakas sa trabaho na gustong lumayo pa. Kahit ang pakikipag-date ay kailangan pang pag-isipan ang mga kalamangan at kahinaan. Pinili niya ang isang mapagkunwari na bastardo, lahat ay naging walang saysay. Inaliw ni Huang Yingzi ang kanyang kaibigan, "O kailang na walang laman, isipin mo na lang na paalam na sa nakaraan, magsimula ulit mula sa simula." Nakita ni Fang Mingyu na si Huang Yingzi ay positibo at optimista at talagang gusto niya ang mga taong may masayahing personalidad. Si Huang Yingzi ay maghihiganti. Lihim na sinabi ni Huang Yingzi kay Fang Mingyu ang isang lihim. Ang kasamahan na nagbuhos ng tubig kay Fang Mingyu sa kumpanya ay tahimik na niyang inasikaso. Nagtawanan ang dalawang babae at niyakap ang isa't isa bilang pagdiriwang. Binuksan ni Fang Mingyu ang isang bagong buhay, nagpapasalamat sa pagkakaibigan ng dalawa. Si Huang Yingzi ay isang babaeng mahilig mag-alala. Tinulungan niya si Fang Mingyu na lutasin ang kanyang problema habang inaalala rin si Dingye. Napansin niyang kakaiba ang pag-ugali ni Dingye kamakailan, minsan bigla na lang siyang nawawala. Hindi matiis ni Jiang Yi na alalahanin ng kanyang kasintahan ang ibang lalaki. Gustong magpaliwanag ni Huang Yingzi, ngunit ipinangako niya kay Dingye na hindi niya sasabihin sa sinuman ang listahan ng mga bagay na gusto niyang gawin bago siya mamatay. Nag-aalangan si Huang Yingzi na sabihin na kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako kay Dingye at huwag sabihin ang totoo kay Jiang Yi. Hindi masaya si Jiang Yi na umalis sa bahay ni Huang Yingzi. Hindi makontak ni Huang Yingzi si Dingye, mayroon siyang masamang pakiramdam. Posibleng gumawa ng katangahan si Dingye. Sa oras na iyon, sumabog ang balita na pinilit ni Dingye ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo. Sinisisi ni Huang Yingzi ang mga reporter na ito dahil sa pagsusulat ng walang kapararakan para lang makakuha
makakuha ng atensyon. Nag-aalala si Huang Yingzi na may mangyayari kay Dingye. Nagpunta siya sa bookstore na madalas niyang bisitahin. Ibinigay ng may-ari kay Huang Yingzi ang 2 libro ayon sa direksyon ni Dingye. Ito ang regalo na pinabibigay ni Dingye sa kanya. Pinagsama ni Huang Yingzi ang sinabi ni Dingye at nahulaan niya na nasa dalampasigan ito. Tumakbo si Huang Yingzi sa lahat ng dako, ngunit hindi niya ito mahanap. Nakita lang niya si Jiang Yi na dumating upang hanapin siya. Bago niya hanapin si Huang Yingzi, nalaman ni Jiang Yi kay Chlo. Agad na kinuha ni Dingye ang lahat ng karapatan at inilipat sa isang platform na ipinasa sa isang abogado ng real estate. Nagkaroon ng masamang kutob si Jiang Yi, kaya dali-dali siyang pumunta kay Huang Yingzi. Nakaupo ang dalawa sa dalampasigan, hindi alam kung nasaan si Dingye. Tiningnan nila ang librong ibinigay ni Dingye kay Huang Yingzi upang humanap ng pahiwati. Sa loob ng libro ay may larawan ng dalampasigan. Sinundan ng dalawa ang larawan patungo kay Dingye. Nakatayo si Dingye sa mataas na lugar at bumati sa dalawa. Sa pagkakataong ito, handa na si Dingye na ikwento ang kanyang sarili. Ang listahan ng mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay ay sa isang kaibigan noong bata pa siya. Isang araw, ang kanyang kaibigan noong bata pa siya ay umalis sa mundong ito. Ang kaibigan niya noong bata pa siya ay may matinding depresyon. Walang alam si Dingye tungkol dito hanggang sa nawala ang kanyang matalik na kaibigan. Nang marinig ang kwento ni Dingye, nakaramdam din si Huang Yingzi ng pakikiramay. Nakaramdam siya ng kalungkutan na para bang naranasan niya mismo ang isang malungkot na pangyayari. Medyo nalilito si Jiang Yi na nasa tabi niya. Mabilis siyang nagpalit ng paksa. Hinikayat ni Huang Yingzi si Dingye na lampasan ang sakit ng pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Marami pa ring makabuluhang bagay sa buhay, tulad ng tanawin sa madaling araw at takip silim na ganap na magkaiba. Sa pagmamasid sa napakagandang takip silim, nakaramdam si Dingye ng pag-asa na mabuhay. Nagpasya siyang magpaalam sa nakaraan at magsikap. Natanggal na ang buhol sa puso ni Dingye. Kumain siya kasama ang dalawa. Sa hapagkainan, binanggit ni Huang Yingzi ang reply letter na ipinadala sa kanya ni Dingye. Mariing itinanggi ni Dingye. Sinabi niyang posibleng isang fan ni Huang Yingzi ang sumulat ng sulat gamit ang kanyang pangalan. Naisip ni Huang Yingzi ang kanyang lihim na admirer at sa huli ay kinumpirma na si Jiang Yi iyon. Pagkatapos ng maraming taon ng paglalakbay, inamin ni Jiang Yi na hindi niya matiis na makita si Huang Yingzi na nawalan ng pag-asa, kaya ginaya niya ang sulat kamay ni Dingye at sinulatan siya. Gustong malaman ni Huang Yingzi kung kailan siya minahal ni Jiang Yi. Siguro mula pa noong hindi ko pa naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng gusto. Gusto na kita, para sa akin, mas mahalaga ka kaysa sa kaibigan o kasintahan. Double ang kahalagahan niya. Parang namumulaklak ang puso ni Jiang Yi. Hinalikan niya ang babaeng gusto niya. Pag uwi ni Jiang Yi, medyo natatakot pa rin siya. Masaya siya na walang katangahang ginawa si Dingye. Kung hindi, kailangang maranasan ni Huang Yingzi ang sakit sa ikalawang pagkakataon. Hindi nahahayaan ni Jiang Yi na mangyari pa ang malungkot na bagay. Nagtipon ang 4 na magkakaibigan. Nag-resign si Fang Mingyu at nagpaplanong magpahinga sandali at maglakbay mag-isa. Nagpasya rin si Zhuang Yuan na gawin ang gusto niya. Ang lahat ay nag-uusap at nagtatawanan, kumakain at nag-uusap at tinawagan si Guan Chao na nasa kanyang bayan. Formal na inihayag ni Guan Chao sa kanyang mga kaibigan na magiging ama na siya. Masayang-masaya si Huang Yingzi sa narinig na magandang balita mula sa kanyang kaibigan. Hinatid niya ang lahat pa uwi. Patuloy niyang pinadalhan ng email si Lan Yifei, nagbabahagi tungkol sa buhay ng lahat at umaasang makita si Lan Yifei sa lalong madaling panahon. Kakapindot lang ni Huang Yingzi ng key send nang mag-ring ang telepono sa mesa. Naiwan ni Jiang Yi ang kanyang telepono nang umalis siya. Lumapit si Huang Yingzi at kinuha ang telepono. Sakto namang nakita niya ang email na ipinadala niya kay Lan Yifei na nakikita sa telepono ni Jiang Yi. Napatulala si Huang Yingzi. Tiningnan niya si Jiang Yi nang walang emosyon, saka ibinigay ang telepono sa kanya. Pagkaalis ni Jiang Yi, gulong-gulo ang isip ni Huang Yingzi. Muli niyang pinadalhan ng email si Lan Yifei. Sinasabing gusto niyang makita si Lan Yifei. Tiningnan ni Jiang Yi ang email na ipinadala ni Huang Yingzi. Napagtanto niya na malapit nang lumabas ang katotohanan. Ilang lihim ang malapit nang mabunyag pagkatapos ng issue sa email. Puno ng pagdududa ang puso ni Huang Yingzi. Umaasa siyang sasabihin sa kanya ni Jiang Yi kung ano ang itinatago niya. Bago sabihin ni Jiang Yi ang totoo, tatanggi siyang makipagkita kay Jiang Yi. Sa mga sumunod na araw, madalas na managinip si Huang Yingzi na nawawala si Lan Yifei sa kanyang paningin. Nagising si Huang Yingzi mula sa bangungot. Nagpadala ulit siya ng email kay Lan Yifei. Sinubukan ni Jiang Yi ang lahat para itago. Sinagot niya ang email sa tono ni Lan Yifei. Ilang araw na lang at kaarawan na ni Huang Yingzi. Naaalala pa rin niya ang kanilang pangako sa ika-negatibo 30 kaarawan. Sa pagbasa ng sagot ni Lan Yifei, ngumiti si Huang Yingzi ng may relief. Naaalala pa rin niya ang kanilang kasunduan. Sa kaarawan ni Huang Yingzi, dumating din si Guan Chao at ang kanyang asawa para batiin si Huang Yingzi ng maligayang kaarawan. Lahat ay dumating sa teknisyan. Alam ng mga kaibigan na natuklasan na ni Huang Yingzi ang lihim ng email. Tinulungan nila si Jiang Yi na itago ang katotohanan. Ayaw nilang maalala ni Huang Yingzi ang masakit na nakaraan. Kinuha ni Jiang Yi ang regalo at inilagay sa harap ni Huang Yingzi. Sinabi niyang iyon ang paboritong mang-aawit ni Huang Yingzi na ibinigay ni Lan Yifei sa kanya. Ito rin ang kasunduan ng dalawa noong 30 taong gulang sila. Noong high school pa, gumawa ng kasunduan ang 3 babae sa parke. Pinakagusto ni Huang Yingzi si Sun Yanzi. Nangako si Lan Yifei na kapag nagkapera na siya, bibilhin niya ang lahat ng CV ni Sun Yanzi at ibinigay kay Huang Yingzi. Kinwenta ni Huang Yingzi na si Sun Yanzi ay makakakanta pa ng kahit 15 taon.
Pagkatapos ng 15 taon, magiging 30 taong gulang na rin ang mga babae. Nangako sila ni Fei na bibigyan niya si Huang Yingzi sa kanyang ika-negatibo 30 kaarawan. Ito ang pangako sa edad na 30 sa pagitan ng dalawa. Si Fang Mingyu, na nakatayo sa tabi, ay nagpatotoo sa kanila. Balik sa kasalukuyan, may kakaiba sa ekspresyon ni Huang Yingzi. Patuloy pa rin si Jiang Yi sa paggawa ng kwento. Masyadong abala si Lan Yifei, kaya ipinagkatiwala niya kay Jiang Yi ang pag-login sa kanyang email account upang kumpirmahin ang order ng Xi. Sa sandaling ito, alam na ni Huang Yingzi na nagbabalak ang kanyang mga kaibigan na lokohin siya. Noon, pumunta si Lan Yifei sa lahat ng tindahan ng musika at binili ang paboritong VV ni Huang Yingzi. Gusto ni Huang Yingzi na manood ng konsyerto ng silang dalawa lang. Binago ni Huang Yingzi ang kasunduan. Ayaw na niya ang album ni Sun Yanzi sa edad na 30. Gusto niyang manood ng konsyerto kasama si Lan Yifei. Nangako ang dalawang babae sa isa't isa at nag-pinky swear. Ibunyag ni Huang Yingzi ang kasinungalingan ng kanyang mga kaibigan. Gusto niyang malaman kung bakit siya niloloko ng lahat sa oras na ito. Pagdating sa kwento ni Lan Yifei, may ama si Lan Yifei na adik sa sugal at maraming utang sa ibang bansa. Hindi kinaiinisan ni Lan Yifei ang kanyang ama. Hanggat magkasama ang pamilya, iyon ang pinakamasaya para sa kanya. Binigyan pa ni Lan Yifei ang kanyang ama ng kanyang baon. Pinapaalalahanan siyang gamitin ito para bayaran ang utang. Si Lan Yifei ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang driver para sa ama ni Huang Yingzi. Naintindihan ni Lan Yifei ang sitwasyon at binilhan ang kanyang ama ng isang pares ng guwantes upang maiwasan ang panginginig ng kanyang mga kamay sa pagmamaneho sa taglamig. Walang sapat na pera si Lan Yifei, kaya nag-ambag ang tatlong matalik na magkakaibigan upang mabili ang guwantes na ito. Si Lan Yifei ay masunurin at mapag-intindi, ngunit mayroon siyang ama na nagpapalala sa kanya. Nang araw na iyon, inihatid ng ama ni Lan Yifei ang ama ni Huang Yingzi sa trabaho. Panandali ang umalis ang ama ni Huang Yingzi at iniwan ang pera sa upuan ng pasahero. Sa sandaling makita ang pera, nagkaroon ng masamang balak ang ama ni Lan Yifei. Matapos ang pakikipaglaban sa kanyang sarili, nanaig ang kasakiman. Ninakaw ng ama ni Lan Yifei ang pera sa sasakyan. Hinanap siya ng ama ni Huang Yingzi sa lahat ng dako. Nang makatanggap ng balita ang mga bata, tinulungan nila si Lan Yifei na hanapin ang kanyang ama. Sa malakas na ulan, nakita ng lahat na tumakas ang ama ni Lan Yifei kasama ang pera. Ayaw mo na ba sa akin, Tay? Binilhan kita ng mga guwantes na ito. Tingnan mo ako. Hindi pinansin ng ama ang tawag ni Lan Yifei. Buong lupit siyang umalis. Sinundan ni Lan Yifei ang sasakyan at aksidenteng nahulog. Nakita lang niya ang pag-alis ng kanyang ama. Matapos umalis ang ama, ang mag-ina ay umasa sa isa't isa. Naiwan si Lan Yifei na puno ng kawalan ng kapanatagan. Nay, iiwan mo rin ba ako? Hindi. Matapos umalis ang ama, dalawang kolektor ng utang ang dumating sa barberya ng pamilya ni Lan Yifei para magkagulo. Lumabas si Lan Yifei at niyakap ang kanyang ina. Nagmakaawa ang ina sa dalawa na huwag kunin ang nag-iisang pera sa bahay na pambayad sa klase ng sayaw ni Lan Yifei. Isa sa dalawang bugaw ang naakit kay Lan Yifei. Inilapag niya ang pera at umalis sa tindahan kasama ang kanyang kasabwat. Nahulog ang loob ng bugaw kay Lan Yifei sa unang tingin. Madalas siyang naghihintay sa labas ng eskwelahan ni Lan Yifei at sumusunod sa kanya. Isang araw, hinarang si Lan Yifei ng ibang mga kolektor ng utang. Nakita ng bugaw si Lan Yifei na binubuli at dumating para iligtas siya. Itinulak ang isa sa kanila pababa ng hagdan. Ang lalaki ay nakahiga ng walang buhay sa lupa. Pagkatapos ay inako ng bugaw ang lahat ng responsibilidad at hindi hinayaang humarap si Lan Yifei. Sinabi niya ang totoo sa pulisya upang pigilan ang mga taong ito na maghanap ng paghihiganti kay Lan Yifei. Matapos ang pagkikita na ito, nawalan ng komunikasyon ang dalawang panig. Ang mag-ina ay kailangang mamuhay na binibisita ng mga nagpapautang. Sa mahabang panahon, pagod na pagod sa pisikal at emosyonal ang kanyang ina. Nakipagrelasyon siya sa isang lalaking may asawa. Dumating ang asawa sa kanilang bahay. Kalmado lang na niloko ng ina ang asawa ng lalaki. Pansamantala niyang napaniwala ang kabilang partido na umalis. Ang pagdating ng asawa ay hindi nakapigil sa labas ng kasal na relasyon na ito. Sa kabaliktaran, mas lalo pang pinatibay nito ang desisyon ng ina na umalis. Bago umalis ang kanyang ina, pumunta siya sa klase ng sayaw ni Lan Yifei. Nagsayaw si Lan Yifei sa harap ng kanyang ina. Nang makita ang kanyang anak na babae na sumasayaw na parang isang paru-paro, umiyak ang kanyang ina. Binigyan niya si Lan Yifei ng bagong sapatos pang sayaw. Napakaganda ng sayaw mo, huwag kang susuko. Ano man ang mangyari sa buhay, ang pagsayaw ay laging nagdudulot ng pag-asa. Bilang karagdagan, inutusan ng ina si Huang Yingzi na alagaan ng mabuti si Lan Yifei. Ang kakaiba ni inay ngayon, may masamang kutob si Lan Yifei. Inay, bukas, darating ka ba? Natuto ako ng bagong sayaw, ipapakita ko muna sa iyo, okay? Sa kasamaang palad, hindi tinupad ng kanyang ina ang kanyang pangako. Nag-iwan siya ng kaunting pera sa lola at iniwan si Lan Yifei. Dahil sa pag-iwan ng kanyang mga magulang, labis na nagulat si Lan Yifei. Patuloy siyang nagduda sa sarili. Sabihin mo sa akin, ano ang mali kong ginawa? Bakit nila ako iniiwan lahat? Hinawakan ni Huang Yingzi ang kamay ni Lan Yifei, nangakong hindi siya iiwan. Nag-uusap ang dalawang kaibigan nang kumatok ang asawa. Pinunit niya ang mga damit ni Lan Yifei, nagtatanong kung nasaan ang kanyang ina. Pinrotektahan ni Huang Yingzi si Lan Yifei at pinalayas ang asawa. Niyakap niya ng mahigpit si Lan Yifei at inaliw ang natatakot na
kaibigan. Mabuti na lang at may mga kaibigan noong bata pa sila ni Faye, kaya nalampasan niya ang mahirap na mga taon ng high school. Noong tag-araw ng kanilang pagtatapos, lumipad si Jianggi sa ibang bansa. Ang mga kaibigan ay natanggap sa mga universidad na gusto nila. Tumutulong sila ni Faye sa tindahan ng kanyang lola. Biglang sumulpot ang bugaw sa harap niya. Gusto ng bugaw na alagaan sila ni Faye. Ayaw nila ni Faye na masangkot sa kanya. Dali-dali siyang gumawa ng linya sa pagitan nila. Habang nag-uusap sila, tumawag si Huang Yingzi kaya nakatakas sila ni Faye. Pagkaalis nila ni Faye, kinuha ng bugaw ang tasa na ginamit nila ni Faye at uminom ng tubig. Ipinakita niya ang pagiging stalker. Sinundan ng bugaw sila ni Faye sa buong araw. Nakita niya itong nakikipag-date kay Guan Chao. Inilarawan ng dalawa ang isang magandang buhay sa kolehiyo na nangakong magde-date sa iba't ibang lugar. Binigyan ni Guan Chao si Lan Yifei ng isang hair clip na hugis, paru-paro. Tinulungan niya itong ilagay sa ulo. Nagkatinginan ang dalawa, buong tapang na hinalikan ni Guan Chao si Lan Yifei. Nang makita ang kanyang diyosa na humahalik sa iba, galit na galit ang bugaw. Sumumpa siya na kukunin ang lahat kay Lan Yifei. Naghintay ang bugaw kay Lan Yifei sa kanyang madalas na daanan. Inilabas niya ang relo ng ama ni Lan Yifei. Nagsinungaling siya na may balita tungkol sa ama nito. Nagtiwala si Lan Yifei sa bugaw, kaya sumama siya rito sa bar. Binigyan siya ng bugaw ng isang baso ng alak. Binabati si Lan Yifei sa pagtanggap sa kanya sa ballet school. Hindi karaniwang umiinom si Lan Yifei ng alak, ngunit nagpumilit ang bugaw. Hindi makatakas si Lan Yifei, ininom niya ang baso ng alak na ibinigay sa kanya. Sa sandaling ito, sinabi ng bastardo ang totoo. Ang relo sa kamay niya ay ang ginamit ng ina ni Lan Yifei upang bayaran ang utang. Hindi alam ng bugaw kung nasaan ang ama ni Lan Yifei. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Nahilo si Lan Yifei at bumagsak sa sofa. Buong magdamag na nawala si Lan Yifei at hindi umuwi. Kinabukasan, lumabas siya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Lubos siyang nalungkot, kahit na nakikipagkita sa lahat, mukha pa rin siyang tulala. Sa harap ng lahat, nagtapat si Guan Chao kay Lan Yifei. Ginagaranti ako, saan ka man naroon, hanggat kailangan mo ako, palagi akong nasa tabi mo. Naghihintay ang lahat sa pagsasalita ni Lan Yifei. Lubhang nalilito ang isip ni Lan Yifei. Hawak niya ang mikropono, ngunit hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Paulit-ulit niyang naaalala ang bugaw na nagdala sa kanya sa hotel. Tinanggal ang kanyang hair clip na hugis paru-paro. Sa sandaling ito, tumayo ang lalaki sa tabi. Sinabing niloko si Guan Chao. Inilabas ng lalaki ang kanyang cellphone. Kumuha ng larawan ang bugaw at ipinadala sa lahat. Ang larawan ni Lan Yifei na nakasandal sa kanyang braso. Hindi matiis ni Lan Yifei ang mga chismis. Tumakbo siya palabas ng teknisyan. Tinabol siya ni Huang Yingzi at pinakinggan ang kwento tungkol sa nangyari sa hotel. Nang araw na iyon sa hotel, hindi naman talaga sinaktan ng masamang lalaki si Lan Yifei. Matapos marinig ang kwento ni Lan Yifei, niyakap ni Huang Yingzi si Lan Yifei upang aliwin. Hindi pinansin ng dalawa si Guan Chao na hindi kalayuan. Mahigpit niyang hawak ang kanyang kamay. Kumuha siya ng isang bote ng alak at hinanap ang masamang lalaki. Binugbog niya ng malakas ang ulo nito upang ipaghiganti si Lan Yifei. Sa kasamaang palad, napakaraming masasamang lalaki doon. Dinakip si Guan Chao. Dumating ang mga masasamang lalaki sa bahay ni Guan Chao at sinira ang lahat. Dumating si Huang Yingzi kasama ang kanyang ama upang tumulong. Nang makita ang dalawang dumating, diretsong itinaas ng tauhan ang kanyang kamay. 500 kung 500. Ang ibibigay ko ay 50,000, ate. Harap-harapan sa sakim na tauhan, wala nang nagawa ang ilan kundi sumang-ayon. Nag-aalala sila na tatawag ang mga masasamang lalaki sa pulis. Mapaparusahan si Guan Chao ng ilang taon sa korte para sa kasong sadyang pananakit. Nagsimulang mag-ambagan ng pera ang mga kaibigan. Dumating ang masamang lalaki sa tindahan ng wonton. Nagpakilala siyang kaibigan ni Lan Yifei. Sa harap ng lola ni Lan Yifei, nagdala pa siya ng ilang prutas upang ipakita ang kanyang paggalang sa lola. Inihayag niya na madalas siyang bibisita sa tindahan ng wonton at bibisitahin si Lan Yifei. Inisip ng lola na mabuting kaibigan siya ni Lan Yifei, kaya hindi niya pinansin. Pagdating ng gabi nang bumalik si Lan Yifei upang tulungan ang lola sa paglilinis ng bahay, hindi sinasadya niyang nakita ang gamit na iniwan ng masamang lalaki sa mesa, ang butterfly hair clip na nahulog niya sa hotel noong araw na iyon. Tinanong niya ang lola at nalaman niyang nakapunta na pala rito ang masamang lalaki. Galit niyang kinuha ang basket ng prutas at itinapon sa basurahan. Pagkatapos ay dumiretso sa bar upang hanapin ang mga masasamang lalaki. Hindi sinasadya niyang nakita ang eksena kung saan nag-aambagan ang mga kaibigan upang tubusin si Guan Chao. Hindi inaasahan ng masamang lalaki na nakalikom sila ng 50,000 DPI upang tubusin ang tao. Wala silang magawa kundi palayain siya. Nagbigay siya ng isang kahilingan, kailangan lumuhod at yumuko si Guan Chao bago siya makakalis. Paano matitiis ni Guan Chao ito? Nakita niyang malapit ng magkagulo ang mga tao. Si Lan Yifei na nakatayo sa tabi at nagmamasid ay mabilis na tinawag ang masamang lalaki at pinakawalan ang kanyang mga kaibigan. Nag-usap ng pribado si Lan Yifei at ang masamang lalaki sa ilalim ng isang liblib na tulay. Nagmakaawa siya sa masamang lalaki na patawarin si Guan Chao. Ano man ang hilingin niya, gagawin niya. Ang pagnanasa ng masamang lalaki ay unti-unting lumitaw. Hinawakan niya si Lan Yifei ngunit nanlaban ito. Nagalit ang masamang lalaki at pinigilan ang dalagang pilit na tumatakas. Sa pilitan niya itong isinakay sa kotse. Matagal nang naghintay si Huang Yingzi sa tindahan ng wonton. Naghintay siya hanggang sa bumalik si Lan Yifei na sugatan. Sa isang sulyap, alam niyang may nangyari sa kasama niya. Galit na galit siya at gustong magsumbong sa pulis, ngunit pinigilan siya ni Lan Yifei. Natatakot siya na kung magsumbong siya sa pulis, kukutyain siya ng mga kapitbahay. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang lola. Pumayag na lang si Huang Yingzi. Natatakot siya na baka gumawa si Lan Yifei ng anumang hangal, kaya nanatili siya sa kanya. Buong magdamag na hindi nakatulog si Lan Yifei, iniisip ang tungkol sa nangyari.
Hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ang tanging mabuti sa kanya ay si Guan Chao. Ngayon, pakiramdam niya ay malapit na niyang mawala ang tanging kamag-anak. Labis na nalulungkot si Lan Yifei. Nagmakaawa siya kay Huang Yingzi na samahan siya bukas para bisitahin ang kanyang ina. Sino ang mag-aakalang ang insidenteng ito ang magiging huling patak na magpapabali sa likod ng kamelyo? Ang ina, na humarap sa kanyang anak na dumating ng walang paanyaya, ay hindi nagalak. Lalo na pagkatapos makita ng kanyang asawa at anak si Lan Yifei, lalong nakaramdam ng hiya ang ina. Direkta niyang sinabi kay Lan Yifei na huwag na siyang puntahan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, mabilis siyang umalis. Desperadong lumuha si Lan Yifei. Inayos niya ang kanyang damdamin at pinuntahan si Huang Yingzi. Nagsinungaling siya na miss siya ng kanyang ina. Pagkatapos niyang makipagkita sa kanyang ina, nagpasya siyang bumangon muli at pumunta sa Beijing upang magsimula ng bagong buhay. Napanatag si Huang Yingzi. Masaya siyang bumili ng ilang chips para kay Lan Yifei na gutom. Paglabas niya ng convenience store, nakita niya si Lan Yifei na nakahiga sa kalsada. Hindi na ito humihinga. Nahilo si Huang Yingzi at naging madilim ang lahat sa kanyang paningin. Nawalan siya ng malay. Nang magkamalay siya muli, masakit ang kanyang ulo at tuluyang nakalimutan na patay na si Lan Yifei. Kinailangan ng kanyang mga kaibigan na magsinungaling sa kanya. Nang panahong iyon, nakatanggap ng abiso si Lan Yifei mula sa dance troupe, kaya umalis siya. Dinala ng ama ni Huang Yingzi si Huang Yingzi para magpa-check up. Ipinakita ng resulta na mayroon siyang psychological trauma na nagdulot ng stress reaction, kaya nakalimutan niya ang masakit na alaala. Kailangan muna siyang obserbahan at hindi na kayang makatanggap ng anumang. Sa huli, nagpasya ang mga kaibigan na itago kay Huang Yingzi ang katotohanan na namatay na si Lan Yifei. Nalaman ni Jiang Yi na may sakit si Huang Yingzi at sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina, bumalik siya mula sa Estados Unidos. Una, dumalo siya sa libing ni Lan Yifei. Ang mga kaibigan ay bumisita sa libingan ni Lan Yifei. Tanging si Huang Yingzi lang ang nakakulong sa bahay at labis na nalulungkot. Nagpasya siyang lumabas at makipaglaro kay Lan Yifei. Nakita ng ina na hindi maganda ang sitwasyon, kaya agad siyang tumawag kay Fang Mingyu. Pagdating ni Huang Yingzi sa tindahan ng wonton, masayang sinalubong siya ni Zhuang Yuan at Fang Mingyu. Nagtanong si Huang Yingzi tungkol sa kinaroroonan ni Lan Yifei. Kamakailan, patuloy siyang tumatawag at nagte-text kay Lan Yifei. Ngunit walang sumasagot. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Fang Mingyu na kasalukuyang nagtatour si Lan Yifei kasama ang dance troupe, kaya abala ito. Sa pagkakataong ito, bumuntong hininga ang dalawang bisita. Kamakailan, isang dalagita ang namatay sa murang edad. Laging pakiramdam ni Huang Yingzi na may mali. Nang akmang magtatanong siya, narinig niya ang boses ni Jiang Yi mula sa likuran. Nang makita ang kanyang kasintahan, agad na namula ang mga mata ni Huang Yingzi. Hindi na niya mapigilan ang kanyang damdamin. Ipinaliwanag niya kay Jiang Yi na noong araw na iyon, nagkunwari siyang magkasintahan sila ni Zhuang Yuan para lang inisin siya. Lagi niyang pinagsisisihan ang kanyang desisyon. Pagkatapos niyang tapusin ang laro ni Jiang Yi, nakita niyang nagtapat ito sa kanya at lalo pa siyang nagsisi noon. Niyakap ng mahigpit ni Jiang Yi ang umiiyak na babae. Hindi niya sinisisi ang kabilang partido sa pagpilit sa kanya na pumunta sa ibang bansa. Sa ganitong paraan, nakakalungkot lang na sa huli ay hindi sila nakapagpaalam ng maayos. Sa pagbabalik niyang ito, hindi na siya aalis pa. Ang pagbabalik ni Jiang Yi ay nagpagaan sa pakiramdam ni Huang Yingzi. Pumunta siya sa bahay ni Jiang Yi para makipaglaro sa kanya at nakita niyang may itinatago ang kanyang mga kaibigan sa kanya, nag-uusap tungkol sa kung ano. Nang magtanong siya, nalaman niya na gusto nila siyang dalhin para maglibang. Sakto, sa katapusan ng linggo, may performance si Lan Yifei sa Jiangzhou. Iminungkahi ni Huang Yingzi na sabay-sabay silang pumunta para panoorin ang performance. Biglang tumahimik ang lahat. Wala nang nagawa si Jiang Yi kundi pansamantalang sumang-ayon. Agad na sumakay ang 5 tao sa tren patungo sa Jiangzhou. Sa loob ng sasakyan, labis na tuwang-tuwa si Huang Yingzi. Sabik siyang naghihintay sa muling pagsasama-sama ng 6 na tao. Muling hindi na kayang itago ni Jiang Yi ang katotohanan kay Huang Yingzi. Pinayuhan niya ito, ngunit paano kung ang katapusan ng paglalakbay ay hindi tulad ng iyong inaasahan? Sa performance, magkakaiba ang iniisip ng 4 na tao. Hindi nila maiwasang tingnan si Huang Yingzi. Tanging si Huang Yingzi lang ang lubos na nakatuon sa performance. Itinuring niya ang lead dancer na si Lan Yifei. Habang pinapanood ang babaeng sumasayaw sa entablado, para siyang nalasing. Hindi niya maiwasang purihin si Lan Yifei sa kanyang labis na kagandahan. Hanggang sa matapos ang performance, agad siyang pumunta sa backstage para hanapin si Lan Yifei. Ngunit nalaman niyang wala si Lan Yifei sa dance troupe. Hindi maintindihan ni Huang Yingzi, nakatayo siya doon na natataranta. Naramdaman ni Jiang Yi na nagkasala siya kay Huang Yingzi. Kinailangan niyang aminin sa kanya na iniwan na tayo ni Lan Yifei. Ngunit ayaw pa ring maniwala ni Huang Yingzi sa katotohanan ito. Hinabol niya ang kanyang mga kaibigan upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Lan Yifei. Hanggang sa sumigaw si Jiang Yi na patay na si Lan Yifei. Biglang nahilo si Huang Yingzi. Bumalik ang kanyang mga alaala. Hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan na patay na si Lan Yifei. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa lupa. Sa panaginip, bumalik si Huang Yingzi sa tag-araw pagkatapos ng entrance exam sa kolehiyo. Ang 6 na tao ay nag-uusap at nagtatawanan, pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap sa hinaharap. Sa ganoong paraan, sa gitna ng pagmamahal at tawanan, napagod sila at nakatulog. Tinitigan ni Jiang Yi ang babaeng mahal niya, hindi mapigilang halikan ang noo nito. Sumumpa siyang pagagalingin si Huang Yingzi. Pagkagising ni Huang Yingzi, nakalimutan na naman niya ang pagkamatay ni Lan Yifei. Pati ang alaala ng pagbabalik ni Jiang Yi ay nawala. Sa harap ng ganitong Huang Yingzi, labis na nalulungkot si Fang Mingyu. Malapit na silang umalis sa kanilang bayan para mag-aral sa kolehiyo. Ngunit hindi siya masaya, kundi natatakot lamang na hindi niya matulungan sina Lan Yifei at Huang Yingzi. Hindi alam ni Fang Mingyu kung paano niya haharapin sila sa hinaharap. Pagkatapos,
Pagkatapos, pinatibay ni Zhuang Yuan si Fang Mingyu, ang oras ang pinakamahusay na gamot. Pagagalingin nito ang lahat ng sakit. Fang Mingyu, lahat ng bagay ay may oras ng pamamaalam at muling pagkikita. Sinabi ng ama ni Fang Mingyu na isang doktor sa kanyang anak na hindi matanggap ni Huang Yingzi ang katotohanang namatay na si Lan Yifei. Sa kanyang puso, bumuo siya ng isang mundo kung saan buhay pa rin si Lan Yifei. Sa sandaling siya ay mas stimulate, pipiliin niyang kalimutan ang lahat. Nagpa siya silang huwag nang guluhin si Huang Yingzi at huwag nang sabihin sa kanya ang katotohanan. Nag-alala din si Jiang Yi na magiging stimulated si Huang Yingzi kung makikita siya. Nagpa siya siyang huwag makipagkita sa kanya hanggang sa makahanap siya ng paraan upang gamutin si Huang Yingzi. Para kay Huang Yingzi, sinimula ni Jiang Yi ang makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng email gamit ang peking email ni Lan Yifei. Lumikha siya ng ilusyon na si Lan Yifei ay nasa overseas store at hindi maginhawang gamitin ang mobile phone, kaya maaari lamang silang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng email. Nakatanggap siya. Ang mensahe mula kay Lan Yifei ay nagpagaan sa pakiramdam ni Huang Yingzi. Madalas siyang pumunta sa tindahan ng wonton kasama ang kanyang mga kaibigan para bisitahin ang kanyang lola. Nang makatanggap siya ng pulang sobre mula sa lola, partikular pa siyang nagtanong kung mayroon ding bahagi si Lan Yifei. Agad na namula ang mga mata ng lola. Upang hindi mag-alala si Huang Yingzi, sinabi niya na labis na nagmamadali si Lan Yifei sa pag-alis at hindi na niya ito nabigyan. Pagkasabi nito, hindi niya maiwasang umiyak. Ang bata ay nag-iisa doon, hindi ko alam kung maayos ba siya. Malapit nang matapos ang tag-araw, tinulungan ng mga magulang ni Huang Yingzi na mag-empake ng kanyang mga gamit para pumunta sa Beijing. Pumasok si Huang Yingzi sa silid, hinawakan ang lokasyon ng London sa globo. Hindi niya maiwasang maalala si Jiang Yi. Pumunta siya sa bahay ni Jiang Yi. Kinuha niya ang litrato sa mesa at nagpaalam kay Jiang Yi. Pupunta siya sa Beijing bukas. Gusto ng kanyang mga magulang na dalhin ang lahat ng gamit niya, ngunit alam niyang kahit ano pa ang dalhin niya, hindi niya madala ang lahat ng tao. Ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Maling akala ni Huang Yingzi na galit pa rin si Jiang Yi kaya siya ay hindi pinapansin. Ano man ang pagtrato sa kanya ng kabilang partido, itinuturing pa rin ni Huang Yingzi si Jiang Yi na kanyang matalik na kaibigan. Jiang Yi, miss na miss kita. Nagtago si Jiang Yi sa sulok at pinakinggan ang pamamaalam ni Huang Yingzi. Mahigpit niyang tinakpan ang kanyang bibig at umiyak ng husto. Kinabukasan, lihim niyang sinundan si Huang Yingzi na umalis sa kanilang bayan. Sumumpa siyang gagawa siya ng paraan para pagalingin si Huang Yingzi. Pagkatapos noon, muli silang magkikita. Ang kwento ni Lan Yifei ay nagtatapos dito. Nawala ng alaala si Huang Yingzi at hindi na niya ito maibalik. Akala niya, ang kanyang matalik na kaibigan ay nasa overseas store. Isang beses, nagkataon na kumakain sa labas sina Huang Yingzi at Dingye nang makita nila ang ama ni Lan Yifei na nagde-deliver ng pagkain. Hiniling ni Huang Yingzi kay Jiang Yi na iguhit ang larawan ng ama ni Lan Yifei at pagkatapos ay hinanap siya sa lahat ng dako. Ipinadala rin ni Huang Yingzi ang larawan kay Dingye na humiling sa kanya na bigyang pansin ito. Nakita nga ni Dingye ang lalaki. Sa kaarawan ni Huang Yingzi, lumingon lang siya ay nakita na niya ang taong iyon. Sinundan niya ang ama ni Lan Yifei hanggang sa kanyang tirahan. Agad na ipinadala ni Dingye ang lokasyon kay Huang Yingzi. Nakita niyang ayaw sabihin ng kanyang mga kaibigan ang totoo. Nagpasya siyang hanapin ang sagot sa sarili niya. Dumiretso si Huang Yingzi para kausapin si Dingye. Ano man ang mangyari, kailangan niyang makipagkita sa ama ni Lan Yifei ngayon. Kailangan niyang malaman kung ano ang itinatago sa kanya ng lahat, kahit na ang katotohanan ay masakit. Pumunta si Huang Yingzi para bisitahin ang ama ni Lan Yifei at hinimok siya na makipagkita kay Lan Yifei. Kapag natapos ang tour ni Lan Yifei, tiyak na gusto niyang makipagkita sa iyo, ama. Nang makita ng ama na binanggit niya si Lan Yifei, binuksan niya ang kortina sa tabi niya. Sa mesa ay may litrato ni Lan Yifei. Ang mga nawawalang alaala ay bumalik sa isip ni Huang Yingzi. Hindi na makayanan ni Huang Yingzi ang sakit. Umiyak siya at tumakas. Nagtungo siya sa karamihan ng tao at tila nakita niya si Lan Yifei. Sinundan niya si Lan Yifei sa rooftop. Akala ni Huang Yingzi ay kakauwi lang ni Lan Yifei mula sa ibang bansa. Sa katunayan, patay na si Lan Yifei. Ayaw lang ni Huang Yingzi na bumitaw. Hindi na makayanan ni Huang Yingzi ang masakit na nakaraan. Nahimatay siya sa lupa. Dinala siya ni Jiang Yi pauwi. Kinabukasan, nagising si Huang Yingzi. Nawalan na naman siya ng alaala. Nakalimutan niya ang pagkikita nila ng ama ni Lan Yifei. Naaalala lang niya ang pagdiriwang ng kaarawan kasama ang kanyang mga kaibigan. Gusto ni Dingye na ipaalala sa kanya ang lahat ng nangyari kagabi, ngunit pinutol siya ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ng mga kaibigan na labis siyang uminom kagabi kaya siya nahimatay. Sa puntong ito, nalampasan na ang insidente. Ngunit nagsimulang bangutin si Huang Yingzi. Nagising siya pagkatapos ng kanyang panaginip. Naalala niya ang isang bagay tungkol kay Lan Yifei. Nakipag-ugnayan siya kay Fang Mingyu at inanyayahan si Fang Mingyu na sabay nilang panoorin ang performance ni Lan Yifei. Ang dance troupe ni Lan Yifei ay magpe-perform sa Jiangzhou sa Sabado. Nag-aalala si Jiang Yi na muling mastimulate si Huang Yingzi, kaya nagpasya siyang simulan ang plano ng mas maaga. Humingi siya ng tulong kay Chlo at ipinakiusap sa lahat ng empleyado ng kumpanya na kumpletuhin ang labyrinth game. Sa pagsisikap ng lahat, natapos din ang laro. Nakahinga ng maluwag si Jiang Yi. Sa wakas, nailigtas na si Huang Yingzi. Lumabas na 12 taon na ang nakakaraan. Sinabi ng ama ni Fang Mingyu kay Jiang Yi na gumamit ng virtual reality upang muling likhain ang masakit na sitwasyon para sa pasyente upang harapin ang takot at trauma. Maaaring matulungan nito ang pasyente na maibalik ang kanyang alaala. Kaya sa nakalipas na 12 taon, dinisenyo ni Jiang Yi ang larong ito para lang matulungan si Huang Yingzi na maibalik ang kanyang alaala. Pinuntahan ni Dingye si Huang Yingzi. Nais niyang siya ang unang makakaranas ng labyrinth. Tanging si Huang Yingzi
lamang ang tanging nakakaintindi kay Jiang Yi. Sa katunayan, ibinenta ni Ding Ye ang karapatan sa labyrinth kay Jiang Yi. Ito ay dahil din sa talagang naunawaan ng kabilang partido ang kanyang kwento. Ang labyrinth ay sa katunayan isang kwento tungkol sa paghahanap ng mga kaibigan. Gusto ko ring malaman ang tunay na wakas ng kwento. Nagsuot si Huang Yingzi ng virtual reality glasses para pumasok sa laro. Sa pagtingin sa mga pamilyar na kalye, tila bumalik si Huang Yingzi sa kanyang pagkabata. Biglang lumitaw sina Jiang Yi at ang kanyang mga kasamahan at binigyan siya ng isang misyon, hanapin si Lan Yifei. Si Jiang Yi ay isang ihif na muling nagpasaya kay Huang Yingzi sa mga nangyari noon. Pinanood nila ang ballet performance sa Jiangzhou at pagkatapos ay kasama ang kanyang mga kaibigan ay hinanap nila ang masamang lalaki upang tubusin si Guan Chao. Dinala pa nila si Huang Yingzi upang saksihan ang eksena kung saan dinakip ng masamang lalaki si Lan Yifei at ipinasok sa kotse. Hanggang sa huli, nakita ni Huang Yingzi na umalis si Lan Yifei at labis siyang nalungkot. Ang mga alaala ni Lan Yifei ay bumalik sa kanyang isipan. Nang sumakit ang kanyang ulo, nilapitan siya ni Lan Yifei sa laro. Nakaramdam si Huang Yingzi ng matinding pagkakasala sa loob ng maraming taon. Nang makita niya si Lan Yifei, kung hindi niya binili ang chips noon, baka hindi siya namatay. Niyakap ng mahigpit ni Lan Yifei si Huang Yingzi. Inaliw niya ito na hindi niya kasalanan. Hindi niya kailangang magdala ng pakiramdam ng pagkakasala. Ngayon, sa virtual na mundo, mayroon siyang mga magulang at lola na nagmamahal sa kanya. Ang lahat ng kaligayahan na kanyang hinangad noon ay natupad na. Kaya, umaasa siyang mabilis na makakalimutan ni Huang Yingzi ang bagay na ito at huwag nang pasayahin ang kanyang minamahal. Sa wakas, nagising si Huang Yingzi. Umiyak siya at mahigpit na niyakap si Jiang Yi sa tabi niya. Sa wakas ay naintindihan niya kung gaano karami ang isinakripisyo ni Jiang Yi para sa kanya sa nakalipas na mga taon. Lumapit si Huang Yingzi at hinalikan si Jiang Yi. Naghalikan sila ng buong pagmamahal. Iyon ang pag-ibig pagkatapos ng napakaraming taon. Sa wakas ay binisita ni Huang Yingzi ang libingan ni Lan Yifei. Binigyan siya ni Guan Chao ng isang instant camera. Sa loob nito ay may iniiwan si Lan Yifei para sa kanya. Binuksan ni Huang Yingzi ang camera. Mayroong isang video na nagtatala ng araw ng pag-alis ni Lan Yifei. Sa video, pinasalamatan niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa pagkabata. Nang dumating ang turn ni Huang Yingzi, inaliw siya ni Lan Yifei at sinabihan na huwag sisihin ang kanyang sarili. Makasarili niyang pinili na umalis. Hindi na niya kayang tiisin ang bangungot na buhay na ito. May sariling oras ang buhay. Hayaan siyang manatili sa tag-init na ito magpakailanman. At ang kanyang mga kaibigan ay dalhin ang kanyang mga pangarap tungo sa isang mas magandang kinabukasan. Pagkatapos panoorin ni Huang Yingzi ang video ni Lan Yifei, patuloy siyang umiyak. Kakaahon lang ni Huang Yingzi mula sa sakit. Si Lola ay aksidenteng nadapa at dinala rin sa ospital. Bagamat pinayuhan na siya ng doktor, gusto pa rin niyang bumalik. Nag-aalala siya para sa tindahan ng wonton. Binisita ni Huang Yingzi si Lola at pinayuhan siyang magpagamot sa ospital. Hindi direktang sumagot si Lola. Hinila niya si Huang Yingzi at kumanta ng mga awit pambata. Sa awit, inalala niya ang mga nakaraang taon, ang mga taong lumalabas-masok sa tindahan ng wonton. Sa kanyang panaginip, nagkamali si Lola at napagkamalan si Huang Yingzi bilang si Lan Yifei. Dumaloy ang kanyang luha. Pinayuhan niya ang kanyang apo, sa susunod na buhay, huwag ka nang bumalik sa pamilyang ito upang magdusa. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa oras. Nakita niya si Lan Yifei na sumasayaw sa entablado. Nang matapos ang sayaw, magpakailanman nang ipikit niya ang kanyang mga mata. Matapos ang kanyang libing, pumunta si Huang Yingzi sa tindahan ng wonton at umiyak mag-isa. Habang inaalala niya si Lola, nakita niya ang ina ni Lan Yifei na lumapit kay Huang Yingzi at inabutan siya ng isang mangkok ng wonton. Natikman ng ina ni Lan Yifei ang pamilyar na lasa. Hindi niya maiwasang umiyak. Nang makita ito ni Huang Yingzi, bigla niyang napagtanto na laging inaalagaan ni Lola ang tindahan ng wonton at tinuruan siya na magsikap ng husto upang makagawa ng wonton. Ang mangkok na ito ng wonton ay para sa mga taong handa ng umuwi. Naghihintay siya rito sa lahat ng umuwi. Tapos na ang kwento ni Lola. Naghahanda si Huang Yingzi na magpatuloy sa trabaho sa susunod na linggo. Ngunit tinawagan siya ng kanyang amo at sinabi sa kanya, sa susunod na linggo, hindi na niya kailangang pumasok sa trabaho. Inilipat siya sa Beijing upang maging punong patnugot at maaaring isama si Huang Yingzi. Naisip ni Huang Yingzi sina Jiang Yi at ang kanyang mga kaibigan, kaya sinabi niyang pag-iisipan niya ito. Bagamat ganito ang sinabi niya, naisip na ni Huang Yingzi ang pagpunta sa Beijing. Nagpaalam siya kay Ding Ye at binigyan pa siya ng litrato ng asul na luha na siya mismo ang kumuha na naghahangad sa kanya ng lahat ng pinakamahusay. Umiti si Ding Ye habang nagpapaalam sa kanya. Lumingon siya at isinulat ang mga huling salita para sa kanyang bagong libro. Kung hindi mo maranasan ang sakit ng buhay, hindi mo mamahalin ang buhay. Sa huli, pumunta si Huang Yingzi kay Jiang Yi. Sinabi niya na pupunta siya sa Beijing. Nauna nang lumakad si Jiang Yi. Nag-alok siyang umupa sila ng malaking bahay para magkasama. Nag-atubili sandali si Huang Yingzi, pagkatapos ay umamit sa kanya na pupunta siya sa Beijing para magtrabaho. Binitawan ni Jiang Yi ang kamay ng kanyang kasintahan. Nagpasya siyang mag-resign sa trabaho at sumama kay Huang Yingzi sa Beijing para magsimulang muli. Ayaw ni Huang Yingzi na sumuko siya. Hindi ito ang gusto niya. Nang gabing iyon, inactivate ni Jiang Yi ang hidden mode ng labyrinth. Nakatanggap si Huang Yingzi ng abiso at pumasok sa mundo ng laro. Nakilala niya muli si Lan Yifei. Ikinuwento niya ang kanyang mga problema sa kanyang matalik na kaibigan. Sa totoo lang, hindi niya alam kung mas maganda ba ang pag-unlad sa Beijing. Hindi lang dahil mas malaki ang plataporma ng Beijing na nagpapahintulot sa kanya na mag-imbestiga ng mga isyong may kaugnayan sa pang-aabuso sa kabataan. Ayaw niyang mangyari muli ang mga nakaraan. Narinig ni Jiang Yi ang mga salita ni Huang Yingzi sa pamamagitan ng konteksto ng laro. Pindutin niya ang isang pindutan. Kasabay nito, nakatanggap si Huang Yingzi ng mga gantimpala sa pamamagitan nito. Ito ang mga larawan at video niya na kinuha
pamumununan ni Jiang Yi sa nakalipas na 12 taon. Sa bawat mahalagang sandali sa buhay ni Huang Yingzi, babalik si Jiang Yi mula sa Estados Unidos at palihim na itatala ang magandang sandaling ito mula sa malayo. Sa ganitong paraan, tahimik niyang sinamahan si Huang Yingzi. Umiyak si Huang Yingzi pagkatapos panoorin ang video. Agad niyang tinanggihan ang alok ng punong patnugot na pumunta sa Beijing. Lumapit siya kay Jiang Yi at buong tapang na nag-propose sa kanya. Sumumpa siya na mula ngayon ay siya ang susunod. Si Jiang Yi ay laging nasa tabi niya. Lagi akong nasa tabi mo. Ngayon, ako naman ang magiging nasa tabi mo. Hindi inaasahan ni Huang Yingzi na tatanggihan siya ni Jiang Yi. Malungkot na umuwi si Huang Yingzi at nagmaneho magdamag hanggang sa sumikat ang araw. Antok na antok siya nang makatanggap ng tawag mula kay Fang Mingyu. Nalaman lang niya kung gaano siya kawalang katwiran ng lasing siya. Jiang Yi, sinabi mong mahal mo ako. Mahal din kita, Huang Yingzi. Gulong-gulo si Huang Yingzi nang buksan niya ang WeChat at nakita niyang nagpadala siya ng 12 ng mahahabang voice message kay Jiang Yi. Alam kong gusto mo akong hiwalayan. Hindi tayo maghihiwalay. Sagutin mo ako. Maghiwalay na tayo ng tuluyan. Sinabi ni Fang Mingyu kay Huang Yingzi na binura na niya ang lahat ng contact information ni Jiang Yi. Kaya hiniling ni Jiang Yi sa kanya na sabihin kay Huang Yingzi na gusto niya itong makipagkita sa katapusan ng linggo. Umupo silang dalawa para mag-usap. Dumating si Huang Yingzi sa lugar ng pulong na may malungkot na ekspresyon. Hindi sinasadya niyang natuklasan na ito ay ang lokasyon ng press conference ng Labyrinth. Inimbitahan din sina Zhuang Yuan at Guan Chao. Habang nagtataka si Huang Yingzi, tumayo si Jiang Yi sa entablado at nagtapat sa kanya. Tinitigan niya si Huang Yingzi ng buong pagmamahal. Ang masayang sandali ng kanilang dalawa ay umalinggaw sa kanyang isip. Hindi pa rin nakakabangon si Huang Yingzi. Lumapit si Jiang Yi sa kanya, lumuhod sa isang tuhod at nagpropose kay Huang Yingzi. Huang Yingzi, papayag ka bang pakasalan ako? Papayag ako. Biglang tumunog ang kanta ni Sun Yanzi sa tabi niya. Lumingon si Huang Yingzi at nakita. Ipinadala ng kanyang paboritong idolo ang isang kanta upang basbasan silang dalawa. Tuwang-tuwang lumapit si Huang Yingzi at mahigpit na niyakap ang kanyang idolo. Iniwan si Jiang Yi sa isang tabi. Dahil din sa pagkakaroon ng isa't isa, mananatili tayong maningning tulad ng dati, magpakailanman sa kabataan.